Mula pagkabata, natuto ako ng martial arts mula sa aking ama. Nang makasal na ako, doon ko lamang natuklasan na ang aking asawa ay isang malupit na tirano sa loob ng bahay nang una niya akong subukang saktan. Itinigil ko ang pagpapanggap na mahina at pinatamaan ko siya ng 4 na magkakasunod na tira na nagpadala sa kanya sa health center ng aming baryo. Madaling araw, nang ang malamig na hamog ay bumabalot pa sa mga dahon ng mangga sa bakuran, at mula sa mga kapitbahay ay naririnig ang malakas na tilaok ng mga manok, nagising ako na tila naririnig ang malalim at pamilyar na boses ng aking ama. Ang lumang papag na kawayan sa likod bahay, kung saan kami ng aking ama ay pinagpapawisan sa pag-iensayo ng mga pangunahing galaw ng arnis, ay nagtataglay ng napakaraming alaala ng aking pagkabata. Ang aking ama, si Mang Juan, ay isang kilalang guro ng arnis sa aming probinsya, ngunit ang titulong ito ay hindi nagdala sa kanya ng yaman o luho, kundi isang matipunong pangangatawan, bakal na paninindigan, at mga kamay na pinalyo ng mahabang taon ng pagbabanat ng buto. Madalas sabihin ni tatay na ang isang babae ay hindi nag-aaral ng martial arts para makipagmatigasan sa mundo at lalong hindi para mang-api ng mga mahihina. Ang pangunahing layunin nito ay para protektahan ang sarili sa oras ng kagipitan, kayanan ang mga bagyo ng buhay, at hindi yumuko sa kahit kanino. Ang mahigpit na pagsasanay na ito ay nanuot sa aking laman at dugo, simula nang nakapintas pa ang aking buhok, na nagbago sa isang batang likas na mahina tungo sa isang taong may matibay na panloob na lakas, may kakayahang bumangon, at matalas ang pakiramdam. Ngunit sa buhay, walang nakakaalam kung ano ang inilalaan ng tadhana. Ang lakas na ipinasa sa akin ng aking ama sa bawat tindig, sa bawat malakas na hampas ng yantok, ay siya namang pinakiusap ng aking ina na itago ko sa abot ng aking makakaya. Sa araw ng aking kasal, ang magarbo at maingay na atmosfera ng isa sa pinakamayamang kasalan sa aming bayan ay tila isang palatandaan ng isang perpekto at masayang kinabukasan. Ang marangyang resepsyon na may malilinis na puting mantel sa mga mesa, ang kawa ng mga bisitang nagtataas ng baso para sa tagay ng lambanog at beer, ang malalakas na tawanan at kwentuhan ay umaalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang aking asawa, si Tomas, ay isang binata na may matalino at kagalang-galang na anyo, mahinahon magsalita at palangiti, na naging dahilan upang purihin ng lahat ang aking ina sa tamang pagpili ng manugang. Gayunpaman, sa likod ng perpektong tabas ng kanyang barong at ng kanyang pilit na ngiti sa madla, umaalingaw-ngaw ang mga babala ng aking ina. Sa isang palihim na galaw, hinawakan ako ng aking ina at inilagay sa ilalim ng aking bag ang isang gintong kwintas, ang pamanang matagal niyang inipon. Habang nanlalabo ang mga mata dahil sa pag-aalala, ipinaalala niya sa akin ang mahigpit na tradisyon ng mga pamilya rito sa probinsya, kung saan ang lalaki ang batas at ang manugang na babae ay tila anino lamang. Pinakiusapan niya akong maging mahinahon, hinihiling na itago ko ang anumang bakas ng katapangan o lakas, upang ang pananahimik ay magsilbing kalasag, laban sa kalungkutan na labis niyang kinatatakutan. Nang sandaling iyon, pagtingin ko sa nag-aalalang mga mata ng aking ina, tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon para pakalmahin siya. Sino ba ang mag-aakala na ang panimulang pagpaparayang ito ay hindi sinasadyang magbibigay sa kanila ng kalayaan para abusuhin ako? Mula sa mga unang araw ng aking buhay may asawa, itinulak ako sa isang nakakasakal na moral na patibong kung saan walang labasan. Sa ikalawang araw ng aking papel bilang manugang, nang ang liwanag ng araw ay hindi pa tumatagos sa mga dahon ng kawayan sa bakod, kailangan kong bumangon mula sa malambot na kama. Nananatili pa ang amoy ng aming unang gabi upang magmadaling pumunta sa kusina. Ang malamig at mahalumigmig na hangin ng amihan, papalapit sa Pasko, ay humalo sa masangsang na amoy ng usok mula sa inulingang kalan na nagpasikip sa aking dibdib. Si Aling Amalia, ang aking biyenang babae, ay nagmamasid sa beranda na may malamig na tingin. Ang kanyang manipis na labi ay bakas ang tila panghabambuhay na kapaitan. Pagkakita pa lang sa akin, nagbitiw na siya ng matalim na hatol, na maihahalin tulad sa pagkikiskisan ng bakal sa magaspang na bato. Inakusahan niya ako ng katamaran, iginigiit na ang aking pagtulog ay nakakasira sa daloy ng gawain sa bahay. Walang pag-aatubili, ipinataw niya sa akin ang mga patakaran ng kanilang pamilya. Isang sunod-sunod na mga obligasyon na hindi pwedeng tutulan, na nagsisimula bago pa man tumilaok ang unang manok, mula sa paggising ng napakaaga para magwalis ng tingting sa bakuran
at magtimpla ng kapeng barako para sa biyanang lalaki, hanggang sa panuntunan na ang tanghalian at hapunan ay dapat na binubuo ng maraming putahe na unang inihahain sa mga nakatatanda bago ang lahat. Ngunit ang mas nakakasakal sa akin ay hindi ang mabigat at walang katapusang trabahong ito, kundi ang kanilang pakikitungo sa akin na tila ba ako ay isang kasangkapan lamang na tagapaglingkod. Wala nang iba. Ang aking biyanang lalaki, si Mang Arturo, ay buong araw nakaupo sa silyang yantok habang humihigop ng mainit na kape, umuubo ng malakas, paminsan-minsan, para lamang simulan ang kanyang mga sermon tungkol sa mga tradisyonal na katangian ng babae, na ang babae daw ay ipinanganak para mag-alaga ng asawa at mga anak at hindi para maghabol ng diploma o mag-astang donya. Sa unang hapunan ng pamilya, nang halos kakukuha ko pa lang ng isang pirasong manok sa aking pinggan upang magkaroon ng lakas para sa trabaho, inihampas ng aking biyenang babae ang kutsara sa mesa, umasim ang kanyang mukha at pinagalitan ako. Iginiit niya na sa bahay na ito. Mula pa noong unang panahon, walang nakasanayan na ang manugang ay mauunang kumain, bago pa man magsimula ang biyanang lalaki, biyanang babae, at ang asawa. Tinawag niya akong isang walang modong probinsyana na hindi nakatanggap ng tamang edukasyon. Si Tomas, na nakaupo sa aking tabi, ay hindi lamang walang sinabing kahit isang salita para ipagtanggol ako, kundi sumang-ayon pa sa kanyang ina. Tinitingnan ako ng may paghamak at nagsimulang utusan ako na parang isang katulong. Sa buong gabing iyon, habang nilulunok ang mapait na bukol sa aking lalamunan kasama ng pagkain, lubos kong naunawaan ang mapait na katotohanan ng buhay na sinabi sa akin ng aking ina, ngunit sa halip na umiyak at magmakaawa ng awa, isang malamig na alon ng enerhiya ang nagsimulang mabuo sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Sinabi ko sa aking sarili na ang pasensya ay may hangganan at hindi dapat maging dahilan para sa kanilang mga maladiktador na pag-uugali. 3 araw pagkatapos ng kasal, bilang pagsunod sa lumang tradisyon, kami ng aking asawa, dala ang mga pasalubong, ay bumisita sa aking ina sa malamig na simoy ng umaga. Pagkapasok ko pa lang sa pamilyar na kawayang trangkahan at nakita ang payat na figura ng aking ina na nag-iigib sa poso, natunaw ang aking puso. Handa nang bumuhos ang lahat ng sakit na naipon ko noong mga nakaraang araw sa pamamagitan ng luha. Gayunpaman, sa presensya ni Tomas, na nakangiting may pagmamalaki at nag-aastang perpektong manugang, kailangan kong lunukin ang aking mga luha at magpanggap na masaya upang mapanatili ang imahe ng dalawang pamilya. Habang si Tomas ay nakaupo sa beranda at nakikipagkwentuhan sa aking ama, nagmamadali akong hinila ng aking ina sa isang madilim na sulok ng kusina. Ang kanyang mga mata, malabo sa pagod, ay maingat na sinusuri ang bawat linya sa mukha ng kanyang anak. Nang makita ang pangingitim sa ilalim ng aking mga mata at ang aking pagod na paglalakad, agad na napagtanto ng bihasang babaeng iyon kung ano ang aking pinagdadaanan sa mahigpit na pamilyang iyon. Mahigpit na hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Ang kanyang mahabang buntong hininga ay nanuot sa masikip na espasyong amoy usok ng kahoy. At siya, sa pagitan ng mga luha, ay nagsimulang aluhin ako. Sinabi niya na ang tadhana ng isang babae ay parang sugal at bihirang may taong may matamis na buhay mula sa simula. Iginigiit niya na ang pamilya ng aking asawa ay matagal nang kilala sa kanilang pinag-aralan. Ang mga biyanan ko daw ay kagalang-galang na tao, bagaman medyo makaluma, at ang asawa ko ay may permanenteng trabaho. Pinakiusapan niya ako na manahimik na lamang para sa kapayapaan ng pamilya at huwag gumanti upang hindi mapahiya ang aming angkan. Pagkarinig sa mga praktikal, ngunit punong-puno ng pagpapasailalim na mga payong ito mula sa aking ina, nakaramdam ako ng sakit at paninikip ng dibdib. Alam kong sinasabi niya ito dahil sa pagmamahal sa akin, sa takot na baka ako ay maiwang mag-isa sa sangandaan at hindi para ipagtanggol ang kalupitan nila. Niyakap ko na lamang ang payat na balikat ng aking ina, tumatango para pakalmahin siya. Ngunit sa kaibuturan ko, isang matibay na paninindigan ang nabuo. Ang aking pasensya ay may hangganan. Kung patuloy silang aabante, tinatapak-tapakan ang aking dignidad bilang tao at ang aking pagmamahal sa sarili, ang maskara ng pagpapasailalim na ito ay madudurog. Kinaumagahan, nang hindi pa tumitilaok ang mga manok at may manipis pang hamog na nakalutang sa mga bubungan ng baryo, ang nakakasakal na atmosfera ng bahay ay muling bumagsak sa aking mga balikat na parang isang mabigat na bato.
Halos kakaupo ko pa lang para huminga pagkatapos ng mga gawain sa umaga, ang pagwawalis at paghahanda ng sinangag at tuyo para sa buong pamilya. Nang pumasok ang aking biya ng babae, si Aling Amalia, sa kusina na nakapamaywang, ang kanyang matatalas na mata ay naglibot sa silid at nagsalita siya sa isang magaspang at autoritaryan na tono. Idineklara niya na simula sa sandaling iyon, ang gintong kwintas at lahat ng iba pang pamanang ibinigay sa akin ng aking ina ay dapat ibigay sa pamilya ng asawa para itago. Bilang pandagdag daw ito sa pondo ng pamilya para sa kanilang negosyo at ang nakagawian na magtago ng isang bagay para sa sarili o para sa sariling pamilya ay isang masamang pag-uugali na hindi ko konsintihin sa pamamahay na iyon. Pagkarinig nito, nawalan ako ng hininga. Isang pakiramdam ng pangamba ang nagsimulang gumulo sa aking isipan, hindi dahil nanghihinayang ako sa gamit, kundi dahil ang sakim at makasariling diwa ng pamilyang ito ay nagsisimula ng hubarin ang kanilang magandang maskara na nagpapakita ng isang totoong mukha na hindi ka panipaniwalang walang hiya. Si Tomas, na nakaupo sa mesa habang humihigop ng matapang na kape, ay tahimik na sinuportahan ang mga salita ng kanyang ina. Sa kanyang mga mata, walang kahit isang patak ng pagmamahal bilang asawa. Tiningnan niya ako na parang isang bagay na pwedeng utus-utusan, tulad ng isang may utang na pumirma sa isang kontrata ng kabuuang pagsunod. Sinabi niya na kapag ang isang babae ay nag-asawa, dapat siyang sumunod sa lalaki. Ang mga naipundar at pag-aari ng asawang babae ay pag-aari ng pamilya at hindi daw dapat nagkukuwenta ng pakinabang o nagpapakita ng pagkasimangot na sumisira sa kapayapaan ng pamilya. Harap-harapan sa magaspang na pamimilit na ito, sinubukan ko pa ring pigilan ang galit na kumukulo sa aking dibdib. At mahinahong sumagot na ang pamana ay pag-aari ng aking ina na ibinigay para sa araw ng matinding pangangailangan at humihingi ako ng pahintulot na panatilihin ito sa aking pangangalaga na walang intensyong sirain ang interes ng pamilya. Ngunit ang kalmadong sagot na ito, sa halip na palamigin ang sitwasyon, ay nagbuhos pa ng gas sa apoy. Si Mang Arturo, na may madilim na mukha, ay pumasok mula sa beranda, hinampas ang mesa, at sumigaw ng malakas na sa bahay na iyon ay walang manugang ang naglakas loob na maging bastos at kontrahin ng tahasan ang mga magulang ng kanyang asawa. Dinuro niya ako. Iniinsulto ng kung ano-anong lumalabas sa kanyang bibig. Mula sa mga akusasyon ng kawalan ng utang na loob hanggang sa pagdududa sa aking pagkatao, at ininsulto pa ang kahirapan ng aking pamilya na nag-aastang mayaman daw nang hindi alam ang mga pangunahing panuntunan ng pag-uugali ng isang disenteng asawa. Nang makita kung paano sila nagsanib puwersa para takutin, pilitin, at sadyang hiyain ako, naunawaan ko na ang marangyang kasal noong mga nakaraang araw ay isa lamang palabas para gawin akong alipin, libreng manggagawa, at tagaluwal ng anak sa masikip at nakakasakal na espasyong iyon ng umagang iyon. Bigla kong naalala ang mga turo ng aking ama bago ang kasal. Naalala ko ang mga galaw ng pagtatanggol sa sarili na pinagpawisan ko ng husto. Napagtanto ko na ang bulag na pagsunod na hinihingi ng aking ina ay lalo lamang mag-uudyok sa mga sakim na taong ito at hindi kailanman maaasahan sa kanila ang pasasalamat o awa. Hindi ako umiyak, hindi nagmakaawa, ni hindi ako yumuko gaya noong mga unang araw. Tumayo ako ng tuwid, at ang aking malamig at matalim na tingin ay tumitig ng direkta sa bawat isa sa bahay na iyon na may napakatinding kalmado kaya panandalian silang nalito. Ang aking nakapangyayaring pananahimik ay nagpaatras ng bahagya kay Aling Amalia, ngunit ang pagkasakim at ang nakasanayang pag-uutos ay mabilis na nagtago sa kanyang pagkalito at nagpatuloy siya sa pagbubuga ng mga nakakalasong sumbat tungkol sa kung paano ipinanganak ang babae para dalhin ang pasanin ng pamilya ng asawa at walang karapatan sa sariling opinyon o personal na interes. Araw-araw, ang material at moral na panggigipit ay nagkabuhol-buhol na bumubuo ng isang bakal na singsing na sumasakal sa aking isipan. Ang bahay na ito ay naging isang tunay na kulungan na walang labasan, maliban kung ako mismo ang babangon para ipagtanggol ang hustisya. Sa buong araw na iyon, habang si Tomas ay nawawala kasama ng mga lokal na manginginom, tahimik kong ginawa ang mabibigat na gawaing iniutos ng aking biyanan, habang binubuo sa aking kaluluwa ang matatag na determinasyon na humanap ng paraan para protektahan ang aking sarili at, sa ilalim ng anumang sirkunstansya, huwag hayaang patuloy na tapakan ng malupit na pamilyang ito ang aking dignidad
at nakawin ang pinagpawisan at pinaghirapan ng aking ina. Ang buhay ng isang manugang sa baryong ito, na mukhang tahimik, ay sa totoo lang isang nakatagong pakikibaka, ngunit napakalupit kung saan ang pinakamaliit na kahinaan o kapabayaan ay hahantong sa walang awang pagtapak sa ilalim ng dahilan ng mga pekeng patriarkal na tradisyon at pagiging makasarili ng pamilya ng lalaki. Nang gabing iyon, ang langit sa labas ay madilim at itim, walang kahit anong ihip ng hangin. Ang katahimikan sa gabi ng baryo ay lalong nagpasikip sa maliit na kwarto ng mga bagong kasal. Lumabas si Tomas pagkatapos ng hapunan para magpakasaya kasama ang mga kaibigan at umuwi lang ng 10 oras ng gabi, pasuray-suray sa bawat hakbang. Ang matapang na amoy ng gin na humalo sa murang sigarilyo ay pumasok sa masikip na espasyo na nagpaparamdam sa akin na ako ay masusuffocate. Hinihintay ko pa rin ang asawa ko, hindi dahil sa pakiramdam ng obligasyon bilang manugang o sa maalab na paghihintay ng isang batang asawa, kundi dahil lang ang kahoy na pinto ay hindi pa nakakandado. At ang biyenang babae ay nagbigay ng mahabang listahan ng mga tagubilin kung paano dapat alagaan ang asawa. Pagkatulak pa lang ng pinto ng kwarto, bumagsak si Tomas sa lumang kama, bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Ang kanyang malabo at lasing na tingin ay naglibot sa kwarto at dumapo sa akin ng may walang dahilan na inis. Nagmadali akong tumayo para ihanap siya ng isang basong maligamgam na tubig at basang bimpo para punasan ang pawis na umaagos sa kanyang noo, sa pag-asang mapapababa ang init ng alkohol na umagaw sa tamang pag-iisip ng lalaking iyon. Ngunit ang aking mahinahong pag-aalaga ay hindi lamang hindi pinahalagahan, kundi tila nagsindi pa ng apoy ng galit na nakatago na sa kaluluwa ng isang lalaking marahil ay natalo lang sa sugal o pinagtawanan ng mga kaibigan. Hinablot ni Tomas ang baso ng tubig mula sa aking mga kamay at inihagis ito sa sahig. Ang salamin ay nadurog sa libu-libong piraso. Ang tubig ay kumalat malapit sa kama. Sinundan ito ng isang paos at mapang-utos na sigaw. Dinuro niya ang kanyang daliri ng direkta sa aking mukha. Sumisigaw na ako ay isang bastos na asawa simula pa noong tumuntong ako sa pintuan ng bahay na iyon, na hindi ako nagdala ng kahit isang araw ng saya o respeto sa pamilya ng asawa, kundi laging naglalakad na may malamig na mukha, na parang lahat ay may utang sa akin. Nakatayo lang ako sa gitna ng kwarto, nakatingin sa mga bubog sa aking paanan at saka itinaas ang aking mga mata sa lalaking ilang araw lang ang nakalipas ay nagpaparada sa isang magarbong barong sa isang marangyang kasalan. Sa aking kaluluwa ay bumangon ang pinakamalalim na alon ng pagkadismaya. Ang mga payo ng aking ina tungkol sa pasensya, ang mahigpit na mga panuntunan ni Aling Amalia, at ang lalong nagiging diktador na pag-uugali ni Tomas, ay biglang nagpatong-patong, lumilikha ng isang dambuhalang pressure sa aking isipan. Sinubukan kong magsalita sa pinakakalmado at pinakamalumanay na paraan. Pinapayuhan siyang matulog na, para kinabukasan ay nasa kondisyon siyang gawin ang kanyang mga gawain. Nakiusap ako sa kanya na huwag magsalita ng kalokohan o gumawa ng ingay sa gitna ng gabi. Ngunit ang mga kalmadong salitang ito ay lalo lamang nagpasabog sa galit ng impulsibong lalaki. Tumayo siya ng may kahirapan mula sa kama at, sa pasuray-suray ngunit nakababatang hakbang, ay lumapit sa akin. Umungal siya na ang bahay na iyon ay kanya at na ako ay isang bagay lamang na binayaran upang maging asawa at sa makatuwid, obligado akong sumunod at mahigpit na ipinagbabawal sa aking ibuka ang aking bibig para turuan siya sa buhay o kontrahin siya sa kahit anong bagay, kahit sa mga walang kwentang bagay. Nang makita ang malupit na asawa na itinataas ang kanyang kamay, para bigyan ako ng malakas na sampal at ilagay ako sa aking lugar, ang lahat ng aking pinigil na pasensya at mga sakit na naipon simula noong mga unang araw ng kasal ay biglang naging isang malamig at determinadong enerhiya. Hindi ako umatras kahit isang hakbang. Ang aking mga malamig na mata ay nakatingin ng direkta sa nawawalang kontrol na lalaki sa aking harapan. Sa aking isipan ay umaalingaw-ngaw ang mga salita ng aking ama mula pagkabata na huwag yuyuko sa kasamaan at kalupitan. Ang huling gabi ng aming pulot-gata ay hindi isang matamis na sandali ng romantikong pagmamahal tulad ng iniisip ng marami, kundi ang oras na nagmarka ng ganap na pagguho ng peking maskara. Ng kabutihan ito ang simula ng isang walang kompromisong paghaharap sa pagitan ng panlaban ng isang babaeng bihasa sa arnis at ang duwag na pambubuli ng pamilya ng asawa. Ang malapad at magaspang na kamay ni Tomas, na amoy sigarilyo, ay humiwa sa hangin na may sumisipol na tunog
direktang nakatutok sa aking pisngi. Ibinubuhos sa suntok ang lahat ng lakas ng isang lalaking lasing sa galit. Sa marupok na bahagi ng segundong iyon sa bingit ng bangin, ang oras sa masikip na kwarto ay tila tuluyang huminto. Ang lahat ng tunog ng baryo sa gabi ay biglang natahimik. Nagbigay daan sa pagtibok ng aking puso na nagmamarka ng isang malinaw na ritmo. Ang instinct para mabuhay at ang reflexes ng isang mandirigma na maingat na pinanday ng aking ama mula pa sa murang edad ay automatikong gumana. Pinapatid ang huling sinulid ng pagpapasailalim na itinali ng aking ina na may luha sa aking kaluluwa noong araw ng kasal. Hindi ko ipinikit ang aking mga mata, hindi ko kinagat ang aking ngipin, ni hindi ako napaatras sa paghihintay ng suntok, tulad ng ginagawa ng mga mahihinang babae na sa loob ng maraming taon ay nagtiis sa pambubugbog sa baryong ito. Ang aking mga paa ay matibay na nakatanim sa malamig na sahig, tulad ng horse stance sa arnis. Ang itaas na bahagi ng aking katawan ay bahagyang kumiling sa gilid, magaan tulad ng isang dahon na umiiwas sa mabangis na hangin. Ang kamay ng malupit na asawa ay dumaan sa hangin. Ang lakas ng buwelo, na sinamahan ng alkohol, ay nagpabagsak sa balanse ni Tomas. Siya ay sumuray at napasubsob paharap. Tuluyang iniwang bukas ang kanyang sarili at ibinunyag ang kanyang kahinaan sa likod ng maskara ng isang duwag na diktador. Naubos na ang pasensya ko. Ang pagpapatawad ay nadurog sa libu-libong piraso. Naunawaan ko na kung sa gabing iyon ay tatanggapin ko ng tahimik ang suntok na iyon, ang aking buhay ay tuluyan ng malilibing sa dilim ng karahasan, sa tahanan at paghamak. Gumanti ako taglay ang mekanikal na katumpakan na itinanim sa akin ng aking ama. Ang unang hampas ay tumama sa kanyang kaliwang tadyang, isang sensitibong bahagi na agad na nagpatigil sa kanyang paghingang amoy alak. Napaatras si Tomas sa gulat, ngunit ang aking opensa ay hindi nagbigay ng pahinga. Ang sumunod na tira ay nakatuon sa kanyang balikat, pinapawalang bisa ang kanyang braso at pinipigilan ang anumang pagtatangkang gumanti. Ito ay isang malinis na pag-execute kung saan nangibabaw ang teknika kaysa galit, na ginagawang isang vulnerable at nakatayong target ang nang-aabuso. Ang lahat ng galaw ay kidlat sa bilis, matalim at hindi ka panipaniwalang tumpak. Gamit ang lakas mula sa aking sakong at pag-ikot para lumikha ng puwersa, pinakawalan ko ang ikatlong suntok ng direkta sa itaas na bahagi ng tiyan, solar plexus, na nagpatiklop sa malaking lalaki habang ang matalim na sakit ay tumagos hanggang sa kanyang utak. Sa huli, para tapusin ang walang kwentang pagpapakitang ito ng karahasan, ibinaba ko ang aking sentro ng grabidad at ibinigay ang ikaapat na tira. Isang mabilis na uppercut, nakalkulado hanggang sa milimetro, ang dumurog sa natitirang murang pride at katwiran ng lasing. Bumagsak si Tomas sa sahig na parang isang bulok na punong itinumba. Ang kanyang malaking katawan ay tumama sa gilid ng kama na gumawa ng isang mabigat at tuyong tunog na pumaslang sa katahimikan ng gabi. Nakabulagta siya sa sahig. Hawak ang kalahati ng kanyang mukha na namamagang umaangal sa sakit na hindi maintindihan. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay malabo, ay nanlaki sa hindi mailarawang takot. Tiningnan niya ako na parang nakikita sa kanyang harapan ang isang hindi kilalang halimaw, at hindi ang masunurin at tahimik na asawa na pinakasalan niya ilang araw na ang nakakaraan. Ang malakas na ingay mula sa kwarto ng mga bagong kasal ay agad na nagpabahala sa mga biyenan sa kabilang kwarto. Narinig ang mabilis na kaladkad ng mga tsinelas, ang ubo ni Mang Arturo, at pagkatapos ay ang matinis na boses ni Aling Amalia na tinatawag ang kanyang anak. Palapit ng palapit, pabilis ng pabilis, at puno ng pagkabalisa. Ang tumutunog na pintuang kahoy ay bumukas ng maluwang. Sa paningin ng matandang mag-asawa, bumulaga ang isang eksena na malamang ay hindi nila inasahan kahit sa kanilang pinakamasamang bangungot. Ang kanilang mahal na kaisa-isang anak ay namimilipit sa sahig, habang ang manugang na babae ay nakatayo, nakahalukip-kip, ang likod ay tuwid na tuwid, at ang kanyang malamig at matalim na tingin ay nakatutok sa lalaking dumaing sa sahig. Nagpakawala ng nakakabinging tili si Aling Amalia. Inihagis ang kanyang balabal at dumapa sa sahig, niyayakap ang ulo ni Tomas. Umiyak siya ng labis na parang nasa isang burol. Hinaplos niya ang namumula at nangingitim na mukha ng kanyang anak. Nagkakalat ng luha at uhog, at pagkatapos ay lumingon at tiningnan ako ng may matinding puot. Hysterical siyang sumigaw, na ang kanilang pamilya ay isinumpa hanggang sa ika-10 henerasyon dahil sa pagpapapasok sa bahay ng demonyang ito. Isang uhaw sa dugo na hindi pa man umiinit ang upuan sa bahay
ay nagpapakita na ng ugaling kriminal at tinangkang patayin ang kanyang asawa. Si Mang Arturo ay nakatayo sa tabi ng bintana na may maputlang mukha. Nanginginig ang kanyang manipis na labi. Dinuro niya ako at pinaulanan ako ng mga magagaspang na insulto. Tinawag niya akong isang malandi, isang walang modong nilalang na tumapak sa mga marangal na tradisyon ng kanilang angkan. Sa harap ng mga walang hiyang akusasyong ito at ang tahasang pagtatakip ng mga nakatatanda, ang aking puso ay biglang naging kahangahangang kalmado. Wala akong naramdamang kahit katiting na takot at hindi ko binalak na magpaliwanag o magdahilan sa mga taong may ganitong kakitid na kaluluwa. Bahagya kong inayos ang mga tupi ng aking damit. Bumalik sa normal ang aking paghinga. Ang aking dibdib ay umaangat at bumababa sa tamang ritmo. Sa isang malinaw na boses, matalim na parang kutsilyo, binigkas ko ang bawat salita. Sinabi ko sa aking mga biyenan na dumating ako sa bahay na ito bilang asawa, dala ang edukasyon ng aking pamilya at ang respeto sa pamilya ng asawa. Ngunit kung ang kanilang anak ay umaasa sa kanyang pisikal na lakas at nakadepende sa tama ng alkohol at magtataas ng kamay para ituring ang asawa na parang basurang tatapakan, kung gayon, hindi ko kailangang itago ang aking kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Ang aking kalmado at paninindigan ay lalo lamang nagpainit sa galit ni na Arturo at Amalia, ngunit wala silang magawa dahil nang sandaling iyon ay nagsimulang sumuka si Tomas. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap sa paghinga, at pinagpapawisan ng malamig. Ang ingay sa gitna ng gabi ay nagpagising sa mga kapitbahay at nagpabukas ng mga ilaw. Ang tahol ng mga aso ay umaalingaw-ngaw sa buong kalsada. Sa takot na mapahiya sa mga kapitbahay, napilitan si Arturo na lunukin ang kanyang galit. Nagmamadali siyang tumawag ng kamag-anak sa unahan ng kalsada para dalhin nito ang kanyang lumang tricycle at isakay ang anak papunta sa Barangay Health Center o Rural Health Unit para mabigyan ng pangunahing lunas. Nakatingin sa likod ng dalawang matanda na humihingal na hinihila ang kanilang malaking anak palabas ng gate at nawala sa malamig na hamog ng gabi. Naiwan akong mag-isa sa kwartong puno ng bubog. Umupo ako sa gilid ng walang laman na kama at yumuko para pulutin ang mga piraso ng basag na baso. Sa aking kaluluwa, walang kahit anong patak ng awa o pagsisisi dahil alam na alam ko na ang mabilisang mga suntok ng gabing iyon ay hindi lamang nagpabagsak sa isang duwag na diktador, kundi opisyal ding sumira sa mga posas ng kaluluwa, sa mga walang kwentang patriarkal na patakaran na sumusubok na sumakal sa aking buhay. Ang labanang legal at moral sa pamilyang ito ay nagsisimula pa lamang, at handa akong harapin ang lahat ng may pagmamalaki at paninindigan ng isang babae na hindi kailanman papayag na yumuko sa tadhana. Ng gabing iyon, sa klinika sa baryo, tila ang issue ay reresolbahin ng tahimik para isalba ang mukha ng respetadong pamilya sa lugar. Ngunit ang makasariling kalikasan at ang matagal ng ugali ng paggawa ng iskandalo ng pamilya ng asawa ko ay hindi nagpahintulot sa kanila na manahimik. Pagkatapos suriin ng duty doctor si Tomas, sukatin ang kanyang blood pressure, at lagyan ng manipis na benda, napag-alaman na ang pasyente ay mayroon lamang mga pasa sa laman, nahihilo dahil sa tama, at nasusuka dahil sa kalasingan na sinamahan ng pisikal na epekto. Walang bali o mapanganib na internal injury na isinisigaw ni Aling Amalia. Gayunpaman, nang matanggap ang medical certificate at ang payo ng nurse para obserbahan sa bahay, ang aking biyenan ay hindi lamang hindi nakaramdam ng ginhawa na ang kanyang anak ay ayos lang, kundi nagsimula pa siyang gumawa ng malakas na iskandalo. Idineklara niya na ang mga doktor ay nagpapabaya, na hindi nila nakita ang lahat ng sakit, at iginiit na ilipat siya sa provincial hospital para sa kumpletong eksaminasyon. Si Arturo ay nakatayo sa tabi, nakasandal sa kanyang tungkod, at may mukhang mas maitim pa sa gabi. Panaka-naka, at sa kanyang paos na boses, nagsimula siyang malisyosong insultuhin ang mga naka-duty dahil hindi sila kumampi sa kanyang pamilya at hindi nagpataw ng mabigat na krimen sa bastos na manugang. Ang insidenteng ito ay nambulabog sa buong maliit na klinika sa kalagitnaan ng gabi na gumising sa ibang mga pasyente. Nang personal nang lumabas ang pinuno ng klinika at binigyan sila ng mahigpit na babala, doon pa lamang napilitan ang pamilya na lunukin ang kanilang sama ng loob, inalalayan ang dumaing na anak, at sumakay sa lumang tricycle para umuwi. Nang muling bumalot ang dilim sa aming kwartong puno ng bubog, ang totoong bangayan ay sumabog ng may bagong lakas
at ngayon ay hindi na kailangang isaalang-alang ang mga kapitbahay. Pagkatapak pa lang sa pintuan, ibinagsak ni Amalia ang kanyang bag at sumugod sa gitna ng kwarto na parang isang sugatang inahing manok. Sumisigaw at sinusumpa niya ako gamit ang mga pinaka-nakakalasong salita na maaaring sabihin ng isang nakatatanda sa mas nakababata. Sumisigaw siya na ang pamilyang ito ay isinumpa hanggang 8 henerasyon dahil sa pagpapapasok ng isang ahas na napakalupit na hindi pa man tapos ang pulot gata ay naglakas loob ng magbuhat ng kamay sa asawa, binugbog ang anak ng iba hanggang sa halos mamatay, kung kaya't kinailangan nila itong dalhin sa ospital sa gitna ng gabi. Nakasandal ang aking likod sa hamba ng bintana, napanatili ko ang hindi kapanipaniwalang kalmado, nakahalukip-kip, nakatingin ng walang kurap sa babaeng nagsisigaw sa aking harapan. Ang aking kalamigan ay nagdala sa galit ni Amalia sa sukdulan. Sumugod siya paharap, may intensyong kalmutin ang aking mukha para ilabas ang kanyang galit. Ngunit bago pa niya ako mahawakan, ang payat ngunit mapang-utos na bulto ni Arturo ay pumagitna. Sumigaw siya ng napakalakas, itinuro ang daliri diretso sa aking mukha, namumula sa galit, at inakusahan akong walang utang na loob, isang bastos na naglakas loob na tapakan ang mga marangal na tradisyon ng kanilang pamilya. Kasabay nito, nagbanta siyang titipunin ang buong pamilya at ibabalik ako ng may kahihiyan sa aking mga magulang sa kabilang baryo. Pagkarinig sa mga salitang marangal na tradisyon mula sa bibig ng isang diktador na palaging naghahanap ng paraan para mang-api ng iba, bahagya akong ngumiti. Ito ay isang ngiti na puno ng paghamak, ngunit sa parehong oras ay sakit para sa aking sariling buhay. Dahan-dahan akong lumapit sa silyang kahoy, hinila ito, umupo ng may pagmamalaki, at nagsimulang magsalita. Ang bawat salita ay tumunog, ng malinaw at natatangi, umaalingaw-ngaw sa masikip na kwarto. Sinabi ko sa mga biyenan na simula sa araw na tumuntong ako sa pintuan ng bahay na ito, wala akong ginawang kontra sa tungkulin ng isang asawa. Ni minsan ay hindi ako naging bastos kanino man, ni sa isang salita, ngunit ang aking pasensya at paggalang ay itinuring na kahinaan na nagbigay daan upang makapagbuhat ng kamay si Tomas at ituring ang buhay at dignidad ng kanyang asawa bilang basura. Ulit ko ng malakas at malinaw ang lahat ng detalye kung paano si Tomas, lasing, walang pera sa bulsa, at amoy alak, ay umuwi, binasag ang baso ng tubig, at nagtaas ng kamay para sampalin ako. Kung noong gabing iyon ay nanahimik ako at tinanggap ang suntok para tuparin ang tinatawag na patriarkal na tungkulin na palagi nilang pinag-uusapan, sana ay ako ang nasa ospital ngayon at hindi ang kanilang minamahal na anak. Nang marinig akong malinaw na naglilista ng mga karahasan ng kanyang anak, nanginig at namutla si Arturo. Nanginginig ang kanyang manipis na labi. Ngunit sinubukan pa rin niyang itaas ang kanyang leeg at tanggihan ito, sinasabing para sa isang lalaki na uminom ng ilang baso at turuan ng asawa pag-uwi ay isang normal na bagay sa lugar na ito at walang bagong kasal ang hindi nag-aaway. Hindi raw kailangang gumamit ng lakas at walang awang bugbugin ang taong katabi sa kama. Sinuportahan ni Amalia ang asawa, sumisigaw na kahit may nagawang mali ang kanyang anak, siya pa rin ang asawa at haligi ng tahanan. Dapat akuin ng asawang babae ang responsibilidad sa kanyang mga pagkakamali at itama ito, at hindi siya bugbugin ng malupit, tulad ng isang kaaway sa kalsada. Nang makita kung paano nila walang hiyang pinagtatakpan ang kalupitan at pagkamakasarili ng kanilang anak, napagtanto ko na ang pamilyang ito ay bulok hanggang sa ugat. Wala nang natitirang kahit isang pag-asa para mapatanto sila o para makisama sa kanila. Nakahiga sa kama sa tabi, si Tomas, na buong oras ay nakahawak sa kanyang dibdib at dumadaing, ay nagtaas na ngayon ng ulo. Ang kanyang mga mata, malabo sa alak at galit, ay malupit na nakatitig sa akin. Taglay ang puot, bumulong siya ng banta na kinabukasan ay magsusulat siya ng reklamo at palalayasin ako pabalik sa bahay ng aking ina, na iyon ang lugar ko kung maglalakas loob akong lumaban muli. Ang mga walang kwentang bantang ito at ang masasamang ugali ng isang walang silbing lalaki ay hindi ako tinakot kahit kaunti. Sa huli, sa pamamagitan ng 4 na mabilis na suntok noong nakaraang gabi, ako mismo ay sumira sa mga tanikala at sa mga walang katuturang batas na nagpabigat sa aking isipan sa lahat ng mga araw na iyon. Tumayo ako, bahagyang inayos ang laylayan ng aking damit, at sinabi sa aking mga biyenan na kung sa tingin nila ay hindi ako nababagay sa pamilyang ito o kung si Tomas ay walang lakas ng loob na maging tunay na asawa, maaari naming linawin ang sitwasyon sa batas
at walang pangangailangan na gamitin ang mga palengkerang histeryang ito para mangipit ng kahit sino. Ang aking mga salita, matatag at matalim na parang kutsilyo, ay nagtulak sa buong kwarto na biglang malubog sa nakakabinging katahimikan. Napanganga si Arturo. Wala siyang masabing kahit isang salita. Nanlaki ang mga mata ni Amalia, hindi makapaniwala na ang manugang, na ilang araw pa lang sa bahay, ay maglakas loob na magdeklara ng ganoong kaseryoso at mapang-utos na bagay. Ang gabing iyon ay natapos sa isang atmosfera ng kawalan ng lakas at matinding pagkadismaya para sa pamilya ng asawa, nagbukas ng isang bagong kabanata magulo, ngunit napakadeterminado, sa buhay ng isang babae, na hindi kailanman papayag na yumuko sa kasamaan at kawalang katarungan. Lumipas ang mahabang gabi sa isang nakakasakal na atmosfera ng puot at pagpaplano, nang magsimulang tumagos ang araw sa mga dahon ng puno ng santol sa likod bahay. Napagtanto ko na hindi palalampasin ng pamilya ng asawa ko ang nakakahiyang insidenteng ito sa klinika. Hindi sila ang tipo ng mga tao na may kakayahang pag-isipan ang kanilang sariling mga pagkakamali. Sa halip, ang tama sa kanilang pride at sa kanilang nasugatang patriarkal na ego ay lalo lamang nagpalason at nagpataksil sa kanilang mga puso ng 100 beses. At sa katunayan, mula madaling araw, habang nagwawalis pa ako sa bakuran na puno ng mga tuyong dahon, lumabas si Arturo mula sa beranda, nakasandal sa kanyang tungkod, madilim ang kanyang mukha, ang kanyang malabong mga mata ay tumitig sa akin nang may matinding poot. Hindi siya nagmura, ni sumigaw, gaya ng dati, kundi ngumiti lamang ng malamig at nagsalita sa isang paos at nagbabantang boses. Sinabi niya na ang ganyang kabastos na manugang na naglakas loob na bugbugin ang asawa, kailanman ay hindi kukonsintihin ng kanyang pamilya sa kanilang tahanan. Ngunit bago nila ako ibalik sa aking ina ng may kahihiyan, sisingilin ako ng kanilang pamilya para sa tinatawag na pinsala sa reputasyon at sa mga kawalan na idinulot ko sa kanilang angkan nitong mga nakaraang araw. Pagkarinig sa mga nakakapanghilakbot na parinig na ito, naramdaman kong may mali hindi dahil takot ako sa kanilang mga murang gimmick, kundi dahil naiintindihan kong mabuti ang kababaan ng uri ng mga taong nakasanayan nang abusuhin ang kanilang kapangyarihan sa baryong ito. Wala silang sinasanto para sakalin at pigain ang lahat ng pakinabang sa isang tao bago nila ito itapon. Ang malupit na katotohanan ito ay mabilis na lumabas ng umaga ring iyon. Tumakbo ang aking ina papunta sa aming bahay na nagpapanik, humihingal at umiiyak. Nagdala siya ng balita na tumama sa akin na parang kidlat sa malinaw na langit. Sinabi ng nanay ko na sa aming baryo, ilang kamag-anak ng pamilya ng asawa ko, kasama ang kapitan ng barangay, na matagal ng kainuman ni Arturo, ang pumunta sa aming bahay. Nagdala sila ng mga lumang papel, at walang hiyang idineklara na ang bahagi ng lupang tinitirhan namin ng aking ina sa loob ng maraming taon ay kabilang umano sa isang lumang alitan sa lupa na nag-umpisa pa noong panahon ng aming mga lolo't lola. Gumawa sila ng mga walang katuturang dahilan. Nagkukwento na ang yumaong lolo ko daw ay humiram minsan ng isang piraso ng lupa sa kanilang angkan para gawing daanan. At ngayon kailangan ng kanilang pamilya na bawiin ang lupa para palawakin ang daanan papunta sa kanilang lote. Pagkarinig nito, nanigas ako. Nahulog ang walis mula sa aking mga kamay, patungo sa malamig na lupa. Ako, nang higit kaninuman, ay nauunawaan na iyon ay isang lantarang panloloko, isang maruming sabuatan na maingat na pinlano, na may layuning magbigay ng psikolohikal na panggigipit at agawin ang huling ari-arian ng aking pamilya. Ang pirasong lupang iyon ay nababad sa pawis. Ito ang lugar kung saan ako ipinanganak at ang kaisa-isang kanlungan ng aking tumatandang ina na nagtrabaho sa buong buhay niya para palakihin ako. Hindi ko hahayaan ang mga buwitreng iyon, sa sikat ng araw, na walang hiyang angkinin ito. Habang nakatayo akong namamanhid sa galit, lumabas si Amalia mula sa bahay na nakapamaywang, ngumiti ng may panalo sa kanyang manipis na labi, at malisyosong nagwika, ang pamilya mo ay palaging mahirap at sanay na kumuha ng hindi sa inyo. Kaya ngayon, sa pagharap ninyo rito, tanggapin niyo ang nararapat na parusa. Sumitsit siya sa pagitan ng kanyang mga ngipin, na kung mayroon pa akong natitirang katiting na pride at iniisip ko ang aking ina sa baryo, mas mabuting lumuhod ako ng masunurin, humingi ng tawad sa asawa, pumayag na sundin ang lahat ng patakaran ng kanilang pamilya, at pumirma sa isang papel na isinusuko ang lahat ng personal na karapatan bilang kabayaran para sa mga pinsala. Pagkatapos,
Gagamitin ni Arturo ang kanyang mga koneksyon at iuurong ang reklamo tungkol sa alitan sa lupa at iiwanang mapayapa ang aking ina. Ang kakapalan ng mukha at kalupitan ng babaeng ito na nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging kagalang-galang ay lumampas sa lahat ng maiisip na limitasyon ng isang normal na tao. Ginamit nila ang pagmamahal ng isang ina at ang aking takot bilang hostage para pilitin akong yumuko at maging isang alipin habang buhay sa nakakasakal na bahay na ito. Si Tomas, na nasa tabi at nakabenda pa rin, ay nag-angat din ngayon ng ulo at tuwang-tuwang sumang-ayon sa kanyang ina. Sa kanyang mga mata mababasa ang tagumpay at paghamak. Sigurado siya na nasa bulsa na niya ang panalo at na ang isang ordinaryong babae, kahit bihasa pa sa martial arts, sa huli ay kailangang sumuko sa puwersa ng kapangyarihan at kabuktutan ng baryo. Ngunit mismong ang madilim at walang hiyang sandaling ito ang naging huling patak na nagpaalab sa aking kaluluwa ng apoy ng determinasyong umalis ng tuluyan. Pinatay nito ang lahat ng huling bakas ng pagkapit o pasensya na naramdaman ko kailanman para sa kahindik-hindik na pamilyang ito. Hindi ako umiyak, hindi nagmakaawa, hindi nakipagtalo o nakipagsagutan sa mga halimaw na ito na nag-aanyong tao. Tahimik akong pumasok sa kwarto, maingat na inayos ang lahat ng aking kinakailangang personal na gamit sa isang malaking maleta at nagmamalaking lumabas sa bakuran sa pagkamangha ng buong pamilya ng asawa. Idineklara ko ng malakas at malinaw na ang ari-arian at karangalan ng aking pamilya ay malinaw na pinoprotektahan ng batas. Hindi ko hahayaan ang isang grupo ng mga maliliit na kriminal na gamitin ang sitwasyon para magnakaw sa kalagitnaan ng araw. Tungkol sa malaimpyernong kasal na ito, opisyal kong pinuputol ito simula sa minutong ito at hindi ko kailangan ng isa pang segundo para mag-isip. Maghain ako ng legal na paghihiwalay o annulment. Ang mga pahayag na ito, matatag, malamig, at pinal, ay umaalingaw-ngaw na parang hampas ng talim sa bakal, agad na nagpatahimik kina Arturo at Amalia. Hinarap ko sila ng may hindi natitinag na tindig. Walang naiwang espasyo para sa pag-aalinlangan. Hindi ko hahayaang maubos ang aking pagkatao kahit isang segundo pa sa loob ng nakakasuffocate at nakakasakal na atmosperang iyon. Namutla ang kanilang mga mukha sa aking determinasyon at, bago pa sila magkaroon ng pagkakataong gumawa ng mga bagong pananakot, pinanatili kong taas noo, handang tumawid sa pintuang iyon ng tuluyan. Nang hapong iyon, ang nakakapasong araw ng tag-araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno sa maalikabok na kalsada, mainit at nakakasakal, tulad ng aking kaluluwa, ng sandaling iyon. Pagkatapos ng matapang na deklarasyon tungkol sa pagtatapos ng malaimpyernong kasal na ito at ang pagtatanggol sa karangalan ng aking tumatandang ina, alam kong hindi ako pwedeng maghintay lang ng awa mula kaninuman sa patriarkal na baryong ito. Ang mga taong katulad ng pamilya ng asawa ko, na sanay na umasa sa kanilang kapangyarihan at mga koneksyon, lalo na ngayong nasugatan ang kanilang pride, ay tiyak na gagamit ng mas masasamang pamamaraan para humanap ng tunay na paraan, upang magkaroon ng maaasahang suportang legal at moral para maprotektahan ang manang lupa ng aking ina. Nagpasya akong magbisikleta papunta sa munisipyo, poblasyon. Naroon ang opisina ng PAO, Public Attorney's Office, at doon ako posibleng makahanap ng munting sinag ng pag-asa sa sitwasyong itong tila walang labasan. Habang pumepedal, pinipiga ko ang aking utak sa pag-iisip kung saan magsisimula, saang pinto unang kakatok, para ibunyag ang lantarang sabuatan tungkol sa lupa na binabalangkas ni na Arturo at ng kapitan ng barangay. Habang nalulunod sa aking mga iniisip, bigla akong nagising sa tunog ng busina ng sasakyan sa aking likuran. Tumabi ako sa gilid ng kalsada. Sa aking tabi ay may humintong kotse. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuot ng kumupas na polo shirt ang gulat na tumawag sa aking pangalan. Iniangat ko ang aking ulo at pinikit-pikit ang aking mga mata. Tinitingnan siya sa pamamagitan ng pawis at alikabok ng kalsada. Inabot ako ng ilang segundo para mahimasmasan at makilala ang taong nasa aking harapan. Siya ay si Miko, ang aking lumang kaibigan. Nakasama kong nag-ensayo ng arnis sa loob ng maraming taon sa bakuran ng aking ama. Ang payat at sunog sa araw na teenager na si Miko ay naging isang matanda at kagalang-galang na lalaki ngayon na may matalas ngunit napakainit at mabait na tingin. Ang makita siya rito, sa maalikabok na bayang ito, sa sandaling nasa pinakamasaklap at pinakanakakahiyang sitwasyon na maaaring kalagyan ng isang bagong kasal na babae, ay naging dahilan upang biglang sumabog ang aking mga emosyon. Ang lahat ng sakit, pait,
at paninindigan na matagal kong tinimpi ay bumuhos bilang mga luha. Nabasa ni Miko sa aking mukha ang bakas ng mga gabing walang tulog at ang bigat ng mga pagsubok kamakailan. Nang walang pagmamadali, inayos niya ang aking bisikleta at dinala ako sa isang tahimik na mesa sa isang karinderya. Inaalok ako ng katahimikang kailangan para makapaglabas ng sama ng loob. Ikinuwento ko sa kanya ang kalbaryong nagsimula noong araw ng kasal, ang diktadorya ng mga biyenan, ang kalupitan ni Tomas, at ang patibong sa ari-arian na binabalangkas nila ngayon laban sa aking ina. Ang bawat detalyeng ibinunyag ko ay naglabas ng matagal ng kinikimkim na galit habang pinoproseso niya ang bigat ng sitwasyon gamit ang propesyonal na higpit at empatiya na katangian niya. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay hindi nagpakita si Miko ng walang kwentang pagkamangha o ordinaryong awa. Sa halip, nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Nakinig siyang mabuti sa bawat detalye. At sa kanyang mga mata ay nag-aalab ang determinasyon at galit para sa lumang kaibigan. Nang marinig na ang pamilya ng asawa, kasabwat ang kapitan ng barangay, ay gumawa ng mga pekeng dokumento tungkol sa lupa, hinampas ni Miko ang kamay niya sa mesa, at matatag na idineklara na iyon ay isang malinaw na paglabag sa batas sa lupa at kwalipikado bilang pang-aabuso ng kapangyarihan para mangikil. Ikinuwento ni Miko na matapos niyang iwanan ang pagsasanay sa aking ama, maraming taon na ang nakararaan, pumasok siya sa law school at ngayon ay nagtatrabaho sa Public Attorney's Office, PAWA, sa munisipyo. Espesyalisasyon niya ang pagtatanggol sa mga karapatan ng mga mahihinang tao sa mga rural na lugar. Pagkarinig nito, naramdaman kong may totoong himalang nangyari. Mismong sa oras na tila tuluyan ng lumubog sa dilim ang aking buhay. Ang aksidenteng pagkikitang ito ay hindi lamang isang masayang pagkakataon, kundi isang senyales ng tadhana na nagbigay sa akin ng bagong pinagmumulan ng lakas. Mainit akong inalo ni Miko. Sinasabing huwag akong matakot at huwag umatras sa mga banta ng pamilya ng asawa. Dahil ang batas ay palaging nasa panig ng katotohanan at ng mga tapat na tao, at hindi niya hahayaang manakaw ng mga maliliit na kriminal ang ipinundar sa pawis at dugo ng iba. Nag-usap kami sa buong araw na iyon. Inaalala ang lumang panahon kung saan tinuturuan kami ng tatay ko ng arnis at binabalangkas ang mga konkretong hakbang para resolbahin ang aking mga legal na problema. Tinuruan ako ni Miko kung paano kolektahin ang mga ID, ang mga lumang titulo ng lupa, pati na rin kung paano magtago ng mga patunay ng panggigipit at banta mula sa pamilya ng asawa para magkaroon ng matibay na basehan sa pagsasampa ng reklamo sa mga kinauukulan. Ang kanyang maingat, malinaw, at propesyonal na pagsusuri ay nagpalinaw sa aking isipan higit kay Sarati. Ang lahat ng kawalan ng katiyakan at pagkabalisa ay naglaho, nagbigay daan sa bakal na determinasyon na lumaban at ang kailangang tiwala sa aking sarili. Bago kami naghiwalay, mahigpit na kinamayan ni Miko ang aking kamay at nangakong kinabukasan ay personal siyang pupunta sa baryo para samahan ako sa barangay hall at personal na harapin ang mga nagkakasabwat para nakawin ang ari-arian ng aking pamilya. Pumepedal sa bisikleta pabalik sa bahay sa ilalim ng mapulang liwanag ng paglubog ng araw na bumabalot sa ginintuang mga palayan, nakaramdam ako ng kagaanan at pag-asa sa aking puso. Alam ko na hindi na ako nag-iisa sa labang ito at na ang hustisya at katotohanan ay malapit ng lumabas para ibalik ang kapayapaan sa aking tumatandang ina. Kinaumagahan, nang ang nakasisilaw na sikat ng araw ay nagsisimula pa lamang tunawin ang hamog sa umaga sa mga puno sa pasukan ng baryo, ang kotse ni Miko ay nakaparada na sa gate ng bahay ng aking ina. Gaya ng napagkasunduan, ang pagdating ng isang hindi kilala at kagalang-galang na lalaki, may dalang maayos na folder ng mga dokumento at kumpidong galaw, ay mabilis na nakaakit ng pansin ng mga kapitbahay na lumabas sa kalye. Nagbubulungan sila ng may kuryosidad, hinuhulaan kung ano na namang problema ang kinasangkutan ng pamilya ko para puntahan kami ng isang tao mula sa opisyal na ahensya. Lumabas ang aking ina mula sa bahay. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pagod at pagkabalisa pagkatapos ng isang gabing walang tulog. Iniisip na ang aming lupa ay baka makuha, natakot siya na kami. Bilang mga babaeng nag-iisa, ay hindi kakayanin ang mga koneksyon at impluwensya ni Arturo sa baryong ito. Nagmadali akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang payat na kamay. Pinakalma siya ng malumanay. At ipinakilala si Miko ang lumang kaibigan sa ensayo na ngayon ay isa ng abogado. Sinabi kong pumarito siya
para tulungan kaming makuha ang hustisya at tanggalin ang maskara ng mga taong gumagamit ng pekeng away lupa para sirain ang iba. Pagkarinig nito, ang mga mata ng aking ina, na malabo sa pag-aalala, ay biglang kuminang ng may matinding pag-asa. Sa pagitan ng luha, pinasalamatan niya si Miko at inanyayahan siyang pumasok para uminom ng kape. Mabilis na tinapos ang mga formalidad, walang pag-aatubili o takot, nang walang inaaksayang minuto, binuksan ni Miko ang kanyang briefcase. Inilabas ang lahat ng kopya ng titulo, ang mga tax declaration at cadastral map mula sa iba't ibang taon at ang mga kaukulang legal na dokumento na maingat naming kinolekta noong nakaraang gabi. Tiniyak sa amin, nang matatag ni Miko, na pagkatapos ng malalim na pag-aaral ng mga dokumento, malinaw ang lahat. Ang piraso ng lupang ito ay buo at legal na pag-aari ng aming pamilya sa loob ng maraming dekada, may malinaw na hangganan, at walang anumang overlapping o boundary dispute tulad ng ipinagsisinungaling ng kapitan at ng mga kamag-anak ng asawa. Ang pagpunta nila sa aming bahay na may mga banta at ang paggawa ng peking dokumento tungkol sa alitan sa lupa ay, sa totoo lang, isang organisadong sabuatan na may layuning abusuhin ang kapangyarihan para apihin ang mga mamamayan na isang matinding paglabag sa umiiral na batas. Tinulungan kami ni Miko na gumawa ng isang agarang formal na reklamo sa barangay hall at sa assessor's office sa munisipyo. Sa reklamo, naka-attach ang lahat ng ebidensya ng pamemeke ng mga dokumento at moral na panggigipit ng mga kamag-anak ng asawa. Kasabay nito, opisyal siyang tumayo bilang legal na kinatawan at tagapagtanggol ng mga karapatan ng aming pamilya sa buong proseso ng paglutas sa isyung ito. Ang maingat at malinaw na pagsusuri, pati na rin ang desidido at propesyonal na diskarte ni Miko, ay nagbigay sa akin ng napakatinding kumpiyansa. Tila ba isang matibay na pader ang tumubo sa aking harapan, pumuprotekta sa akin at sa aking ina mula sa mga bagyo ng buhay na umiihip mula sa lahat ng direksyon. Nang umaga ring iyon, kami ni Miko, armado ng kumpleto at kapani-paniwalang package ng mga legal na dokumento, ay dumiretso sa loob ng barangay hall upang harapin ang mga kinauukulan. Ang kagalang-galang at kumpidong hitsura ni Miko at ang aking matatag na determinasyon ay nag-udyok sa hepe ng pulisya, PNP, doon at sa opisyal ng barangay na tingnan ang sitwasyon sa ibang paraan. Hindi na sila naglakas loob na balewalain ng may paghamak ang reklamo ng mga ordinaryong mamamayan. Malinaw at isa-isa na binanggit ni Miko ang mga artikulo sa batas. Itinuro ang lahat ng paglabag at butas sa dokumento ng alitan na sariling ginawa ng kapitan at ng pamilya ng asawa ko nang walang pahintulot ng nagmamay-ari ng lupa at walang kumpirmasyon mula sa mga autorisadong ahensya. Sa harap ng mga bakal, malinaw, at hindi matatawarang legal na argumentong ito, napilitang aminin ng opisyal na ang proseso ng pagsusuri ay minadali at hindi nasuri ng maayos. Nangako siyang uutusan ng komite na agad na itigil ang anumang aksyon sa pagsukat o panghihimasok sa aming lupa upang magsagawa ng investigasyon mula sa simula, ayon sa batas. Nakatingin sa nalilitong mukha ng opisyal sa harap ng matatalim na argumento ni Miko, malinaw kong naramdaman na ang baluti ng kapangyarihan at pag-iwas sa parusa ng pamilya ni Arturo ay nagsimulang magkabitak-bitak at gumuho sa ilalim ng liwanag ng hustisya. Nang lumabas kami sa gusali ng barangay, ang balitang si Miko ang opisyal na kumakatawan sa akin at matagumpay na nabunyag ang maruming laro ng pamilya ng asawa ko, ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng baryo. Naging dahilan ito para mataranta ang mga kamag-anak ng asawa ko. Si Arturo, pagkarinig sa masamang balita, nakasandal sa kanyang tungkod, ay nagmamadaling pumunta para alamin ang lahat. Naging luntian ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang manipis na labi, at hindi na siya naglakas loob na bumigkas ng kanyang mga aroganteng banta nang makita sa tabi ko ang isang bata ngunit napakagaling na abogado. Si Amalia, nang malaman ang nangyari, ay nag-amok, tumatakbo sa kalye at sumisigaw. Sinisisi niya ako dahil sa pagkuha daw ng tagalabas para kalabanin ang pamilya ng asawa, ngunit sa pagkakataong ito ay walang sino man sa baryo ang sumuporta sa kanya o naawa sa kanyang pekeng luha. Dahil ngayon ay malinaw nang nakikita ng lahat ang kawalang katarungan at kalupitan sa pag-uugali ng kanilang pamilya. Nakatayo sa harap ng gate ng aking bahay, tahimik na pinapanood ang aking biyenang lalaki na naglalakad pabalik sa kanila na nakayuko ang ulo, puno ng pait at walang magawa, nakaramdam ako ng walang hanggang ginhawa.
Sa huli, ang hustisya at katotohanan ay naprotektahan ng lakas ng kaalaman at ng batas. Nang araw na iyon, ang tanghalian sa aming pamilya ay lumipas sa isang maaliwalas at puno ng pag-asang atmosfera. Pagkatapos ng mahahabang araw ng takot at pagkabalisa, umupo kami ng aking ina para sa isang simpleng tanghalian sinigang at isda, ngunit ang aming mga puso ay hindi na nabibigatan sa takot, sa mga taong may makitid na pag-iisip, na sanay na gumamit ng masasamang paraan para mang-api ng iba. Sa hapon, pagkatapos ng malinaw na pag-uusap sa barangay hall na naglantad sa tunay na mukha ng pamilya ng asawa at ng kapitan, umuwi ako ng may ganap na ibang pakiramdam kumpara noong mga unang araw bilang manugang. Ang pagkamahiyain, takot, at kimkim na sakit ay naglaho. Ngayon, ang bawat hakbang ko sa kalsada ng baryo na natatakpan ng anino ng mga puno ay matatag, magaan, at puno ng determinasyon. Naunawaan ko na ang malaking bahay na bato ng pamilya ni Arturo, gaano man ito kaluwang, ay nananatiling isang nakakasakal na hawla, kung saan ginagamit ng mga tao ang maskara ng tradisyon at patriarka para sakupin at pigain ang buong pagkatao ng isang babae. Ngayong ang legal na alas at ang mahusay na suporta ni Miko ay tuluyang sumira sa kanilang maruming sabuatan para agawin ang lupa, alam kong oras na para tuluyang tapusin ang nakapanlulumong trahedyang ito. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy na sirain ang aking kabataan at ang aking pagmamahal sa sarili sa isang pamilyang bulok hanggang sa ugat. Pagkatulak pa lang sa tumutunog na kawayang gate at pagpasok sa bakuran, naramdaman ko ang madilim at mabigat na atmosperang nakalutang sa lahat ng dako, mula sa beranda hanggang sa masikip na kusina. Si Amalia ay nasa pinto, nakapamaywang. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at panik pagkatapos ng mga balita mula sa barangay. Ang kanyang matatalas na mata ay sinusunog ako na tila gusto niya akong kainin ng buhay. Ngunit sa likod ng panlabas na agresyong ito ay nagtatago ang isang hindi maikakailang pagkalito. Si Arturo ay nakaupo ng bagsak sa sopa. May hawak na sigarilyo ngunit hindi magawang humithit. Maputla ang mukha niya. Nakatingin sa sahig tulad ng isang sugarol na natalo ang buhay sa baraha. Nakahiga sa kama sa sulok ng kwarto si Tomas, na pagkatapos ng pisikal at moral na pagkabugbog ng umaga, ay hirap na nagtaas ng ulo. Mukha siyang kaawa-awa. Ang kanyang malabong mga mata ay malupit na nakatitig sa akin ang tingin ng isang nasaktan at walang kwentang lalaki na nasugatan ng pride. Dumaan ako sa kanila ng mahinahon, tila hindi pinapansin ang presensya ng mga taong nalulunod sa kanilang sariling kasamaan. Dumiretso ako sa kwarto ng mga bagong kasal para gawin ang pinakamahalagang bagay sa araw na iyon. Bahagyang tumikhim, binuksan ko ang mga pinto ng lumang aparador na kahoy, kinuha ang malaking maleta na ibinigay sa akin ng aking ina bago ang kasal, at maingat na inayos ang aking mga personal na gamit, damit, at mga alaala. Ang aking mga galaw ay mabagal, malinaw, at hindi ka pani-paniwalang kalmado, walang panginginig o pagmamadali. Tulad ng isang tao na naghahandang umalis sa isang murang hotel matapos ang isang gabing mabagyo. Nang makita na talaga namang nag-iimpake ako at hindi lang nagbabanta o nag-iinarte, tulad ng ibang babae sa baryo, kapag nagagalit sa kanilang mga asawa, hindi napigilan ni Amalia ang kanyang galit at sumugod sa kwarto habang sumisigaw. Tinuro niya ang kanyang daliri ng direkta sa aking mukha at sumigaw. Walang utang na loob na nilalang. Hindi pa tapos ang honeymoon ay bastos ka na. Inudyukan mo ang mga tagalabas na sirain ang pamilya ng asawa, at ngayon ay nag-iimpake ka pa. Pwes, lumayas ka, pero huwag na huwag ka ng tatapak sa pamamahay na ito. Sumisitsit siya ng mga nakakalasong salita. Nagbabanta na kung maglalakas loob akong lumabas sa pintong iyon, ang aking reputasyon at ng aking ina ay tatapakan ng husto, kaya't wala na kaming matitirhan sa probinsyang ito. Huminto ako, lumingon, at direktang tumingin sa babaeng may maskara ng moralista, ngunit may kaluluwang puno ng intriga. Sa aking mga labi ay lumitaw ang isang malamig at mapanghamak na ngiti. Binigkas ko ng mahinahon at malinaw ang mga salitang umaalingaw-ngaw sa masikip na kwarto. Ang karangalan ng aking pamilya at ang aking sariling karangalan ay binuo mula sa aming pawis at dugo, at hinding-hindi ko kailangan ng isang sinungaling at masamang babaeng tulad mo para husgahan kami o gawan kami ng pabor. Ang aking mga salita, na matalim na parang kutsilyo, ay nagpatahimik kay Amalia. Napanganga siya at hindi na nakapagbitiw ng anumang banta, umatras ng walang magawa,
Tumayo si Tomas nang may kahirapan mula sa kama at iniunat ang leeg, sumigaw. Akala mo ba ang maghiwalay at umalis ay ganoon lang kadali? Huwag kang mangarap na matatakasan mo ang responsibilidad mo bilang asawa sa bahay na ito. Lumingon ako at direktang tiningnan ang aking malupit na asawa na sa gitna ng gabi ay nagtaas ng kamay para saktan ako. Ang aking malamig at mapang-utos na tingin ay nagpaikli ng leeg ng malaking lalaki sa kanyang balikat. Nanginig ang kanyang mga labi at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa ng kahit anong nag-uutos na salita. Idineklara ko ng malakas na ang malaimpyernong kasal na ito ay opisyal ng tapos. Mula sa sandaling iyon, agad kong ipapasok ang mga papeles para sa annulment at legal separation sa pamamagitan ng PAO para tuldukan ito. Ayaw ko nang manatili kahit isang araw pa sa pamilyang walang utang na loob at walang pagiging makatao. Pagkasabi nito, kinuha ko ang mabigat na maleta at nakataas ang noo. Lumabas ng kwartong puno ng mapapait na alaala. Lumabas ako sa bakuran sa ilalim ng gulat na paningin ng pamilya ng asawa. Si Arturo ay nanigas sa silya, sinusundan ng tingin ang aking tuwid na likod, nang hindi nangahas na magsabi ng kahit isang salita. At si Amalia ay nakatayo na lamang, nakapamaywang. Isinusumpa ako ng walang magawa habang pinagmamasdan ang kanyang kaisa-isang biktima na nakatakas sa patibong tungo sa kalayaan. Nang dumaan ako sa gate, ang maningning na sikat ng araw sa tanghali ay nagliwanag sa kalsada ng baryo, pinapainit ang aking kaluluwa matapos ang mahahabang araw ng bagyo. Alam kong, mula sa minutong iyon, ako ay tunay ng malaya. Ako mismo ang sumira sa aking mga tanikala at handa na akong pumasok sa isang ganap na bago, malaya at tahimik na kabanata ng aking buhay. Kinaumagahan, nang hindi pa natutunaw ng mga unang sinag ng araw ang makapal na hamog sa mga puno sa munisipyo, dumating kami ni Miko sa tanggapan ng PAO at Mediation Center. Ang atmosfera sa loob ng maliit ngunit maliwanag na opisina ay biglang naging mainit at tensyonado. Nang tumawid ang pamilya ng asawa sa pinto na may madidilim at masasamang mukha, ang unang pumasok ay si Arturo, nakasandal sa kanyang tungkod, malagim na nakatingin sa sahig. Sumunod si Amalia, na mahigpit na nakasara ang mga labi. Ang kanyang matatalas na mata ay tumitingin sa buong silid na parang gusto niyang lamunin ang lahat ng naroroon. At si Tomas ay nagkakaladkad sa likuran na may kaawa-awa at gusot na anyo, bagamat mababasa pa rin sa kanyang mukha ang katigasan ng ulo at pagkapikon. Nang makita na ako ay kalmadong nakaupo sa tabi ni Miko, at sa ibabaw ng mesa ay may nakapatong na makapal na folder ng mga dokumento, hindi napigilan ni Amalia ang kanyang galit at nagsimulang magmura ng malakas. Sumisigaw siya na ang lahat ng iyon ay isang panlulokong palabas na inilaan para hiyain ang karangalan ng pamilya ng kanyang asawa. Ang opisyal na nagpapatakbo ng sesyon ay kinailangang hampasin ang mesa ng maraming beses at tawagin ang kaayusan, iginigiit na ang lahat ay umupo at umakto ng wasto sa isang pampublikong opisina bago makontrol ang gulo. Iniangat ko ang aking ulo. Ang aking matalas na tingin ay direktang nakatutok sa mga tao na minsang gumamit ng mga tradisyon para apihin ako. Sa aking kaluluwa ay walang kahit isang patak ng takot o kawalan ng kasiguraduhan. Si Miko, bilang aking legal na kinatawan, ay nagbukas ng folder at, isa-isa, inilapag ang mga dokumento sa mesa, mga kopya ng titulo ng lupa, at hindi matatawarang ebidensya ng pang-aabuso sa bahay at psikolohikal na panggigipit. Sa isang kumpido, malinaw, at hindi ka panipaniwalang matalim na tono, sinuri ni Miko ang bawat artikulo ng batas, malinaw na itinuro ang mabibigat na paglabag ng pamilya ng asawa, mula sa pamemeke ng mga dokumento sa lupa hanggang sa pisikal na pananakit ni Tomas. Sa harap ng mga bakal at hindi matatawarang ebidensyang ito, na iprinisinta ng isang abogado na lubos na nakakaalam sa batas, namutla si Arturo. Nanginginig ang kanyang mga tuyong labi, ngunit wala siyang nasabing anumang malinaw na paliwanag para isalba ang sitwasyon. Si Amalia, nang makitang na-corner ang kanyang asawa, ay sinubukang awitin ang kanyang paboritong kanta ng may histerya. Nagsimula siyang sumigaw na ang bastos na manugang ay tumakas mula sa bahay kasama ang isang kalaguyo at ngayon ay inuudyukan ang mga tagalabas na kasuhan ang pamilya para paghatian ang yaman. Ngunit ang lahat ng mga palengkerang gimmick na ito ay agad na pinutol ng mahigpit at matatag ng opisyal. Inutusan niya si Amalia na magsalita lamang tungkol sa issue at ibase ito sa ebidensya, at pinagbawalan siyang direktang insultuhin ang mga mamamayan
sa isang pampublikong tanggapan. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking boses ay tumunog ng malinaw, kalmado, ngunit mapang-utos, umaalingaw-ngaw sa masikip na silid, at napilitan ang lahat na makinig ng mabuti sa bawat salita. Idineklara ko ng malakas na ang kasal na ito ay tuluyan ng nasira dahil sa kalupitan, kasakiman, at diktador na pag-uugali ng pamilya ng asawa. Hindi na maaring magkaroon ng usapan tungkol sa pag-aayos o pagpapaliban kahit isang araw pa. Hinihingi ko ang tuluyang legal na paghihiwalay ayon sa batas at iginiit ko rin na ang kanilang pamilya ay agarang itigil ang lahat ng pang-aabuso at pagkalat ng tsismis na naninira sa karangalan ng aking pamilya sa baryo. Pagkarinig sa aking matatag at desididong mga salita, tumayo si Tomas nang may kahirapan mula sa silya at sumigaw. Huwag kang mangarap na matatakasan mo ang obligasyon mo ng ganoon kadali. Ngunit agad siyang pinutol ni Miko nang may malamig na tingin at binalaan tungkol sa posibilidad ng pagsasampa ng kasong kriminal, cyber libel, grave oral defamation, at Viola WC o Violence Against Women and Children. Ang atmosfera sa mediation room ay biglang lumubog sa isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Ang mga banta at kayabangan ng pamilya ng asawa ay tuluyang naglaho sa ilalim ng liwanag ng hustisya at ng aming maingat na paghahanda. Ang opisyal, pagkatapos suriing mabuti ang lahat ng materyales at pakinggan ang magkabilang panig, ay naglabas ng pinal na konklusyon na ang aking aplikasyon para sa paghihiwalay, annulment ay may matibay na legal na basehan. Kasabay nito, inobliga niya ang pamilya ng asawa na pumirma sa isang kasunduan na itigil na ang lahat ng ilegal na pagtatalo sa lupa laban sa pamilya ng aking ina. Nakatingin sa madilim na mukha na puno ng pait at kawalan ng lakas ni Arturo nang mapilitan siyang pumirma sa kasunduan, malinaw kong naramdaman na ang aking paninindigan at pagmamahal sa sarili ay ganap ng tinalo ang kasamaan at kababaan ng uri. Nang hapong iyon, paglabas sa mediation center sa ilalim ng malinaw at mahanging langit, alam kong nasa kamay ko na ang tagumpay at handa na akong humakbang ng matatag patungo sa landas ng ganap na kalayaan at kapayapaan sa aking buhay. Kinaumagahan, ginanap sa Regional Trial Court ang pagdinig para sa opisyal na pag-apruba ng aming paghihiwalay at pagresolba sa lahat ng kaugnay na isyu. Bahagyang luminaw ang langit sa likod ng malalaking bintana matapos ang serya ng maulan at malamig na araw. Pumasok ako sa courtroom ng buong kalmado, nakasuot ng simpleng damit, naglalakad ng kumpido, walang kahit anong pag-aalinlangan. Tila ang lahat ng bagyo sa aking maikling buhay may asawa ay nahugasan na matapos ang mga tensyonadong pagpupulong sa pao. Nakaupo sa bangko sa tapat ni Tomas ang naging malupit kong asawa, na ngayon ay mukhang kulay abo, pagod na pagod, at tumanda ng husto nakita ko na ang kanyang gusot na polo ay tabingi sa kanyang nakabagsak na mga balikat. Nasasalamin dito ang kapaitan at ang lalaking pride na malubhang nasugatan. Wala ang kanyang mga magulang dahil pagkatapos ng mabibigat na legal na suntok ni Miko at ang matibay na posisyon ng mga awtoridad, ang pamilya ng asawa ay napilitang itigil ang kanilang mga panggugulo at magtago na susunog sa kahihiyan sa buong baryo. Ang presiding judge, na may mahigpit ngunit maunawaing tingin, ay binasa ang hatol na nag-aapruba sa legal na paghihiwalay, opisyal na pinuputol ang mga legal na ugnayan na nagdudugtong sa akin sa pamilya ng asawa. Nang hingin ng judge sa magkabilang panig na lumapit para pumirma sa pinal na dokumento at tanggapin ang opisyal na desisyon ng korte, lumapit ako sa mesa nang may pusong ganap na kalmado. Sa aking kaluluwa ay walang naiwang anumang bakas ng pagsisisi, kapaitan o poot. Ang aking pirma ay inilagay ng malinaw at kumpido, na naging mahalagang marka na nagsara sa pinakamadilim na kabanata sa buhay ng isang babaeng dati ihinamak. Hawak ang court order na may pulang selyo ng Republika ng Pilipinas. Malinaw kong naramdaman ang isang alon ng sigla, tila ba may nag-alis mula sa aking dibdib ng 1,000 kilong bato na umiipit sa akin nitong mga nakaraang buwan. Nang lumabas ako sa gate ng korte, ang maningning na araw ng tanghali ay nagliwanag sa aspaltadong kalsada, pinapainit ang aking mga balikat at tuluyang tinutunaw ang malamig na bakas ng isang maling kasal. Hinihintay ako ni Miko sa kanyang sasakyan malapit sa isang malaking puno. Ngumiti siya ng malumanay, nakatingin sa akin bilang isang tunay na kaibigan na naiintindihan ang lahat ng bagyong aking pinagdaanan. Binati niya ako sa wakas ay pagkakamit ko ng inaasam na kalayaan.
Sumagot ako ng ngiti. Tahimik na pinasasalamatan ng tadhana sa pagbabalik kay Miko sa aking buhay sa pinakakinakailangang pagkakataon upang maging maaasahang suporta para sa akin at sa aking ina sa isang sitwasyong tila walang labasan. Pagbalik sa maliit na bahay ng aking ina sa kabilang baryo, kung saan ang hangin ay bumubulong sa mga dahon ng puno at ang amoy ng bagong saing na kanin ay humahalo sa mapayapang atmosfera, alam kong mula sa minutong iyon, ako ay tunay nang isinilang muli. Handa na akong magbukas ng isang bagong pahina na malaya at puno ng pag-asa. Lumabas si nanay sa bahay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng tuwa nang makita niya ang maaliwalas na mukha ng kanyang anak. Niyakap niya ako ng mahigpit, hindi makapagsalita ng anumang salita, at hindi na rin kailangan ng mga salita. Nang araw na iyon, ang aming simpleng tanghalian, na ginisang monggo at tuyo, ay tila naging pinakamatamis at pinakaganap na patunay ng pagmamahal ng isang ina. Naunawaan ko na ang mga nakaraang pagsubok ay isa lamang pagsubok na nagpanday sa aking kagustuhang protektahan ang aking mga prinsipyo sa buhay at ang aking dignidad. Sa aking harapan ay maraming magagandang bagay ang naghihintay at handa akong harapin ang lahat ng may bukas na puso, malinaw na isipan, at ang malinis na trabaho ng isang babaeng gamit ang sariling mga kamay ay sumira sa mga tanikala upang makahanap ng kanlungan ng kapayapaan. Ang mahihinang sinag ng araw ng umaga ay tumagos sa maliit na bintana ng aking inuupahang kwarto sa isang eskinita malapit sa bayan. Ginigising ako mula sa unang mapayapang tulog matapos ang mahabang araw ng mga bagyo. Ang kwartong ito ay tinulungan akong hanapin ni Miko sa pamamagitan ng mga lumang kakilala. Sa kabila ng maliit nitong espasyo, ito ay maayos, malinis, at matatagpuan sa isang tahimik na lugar perpekto para simulan ang isang malayang buhay para sa isang babaeng nakawala sa mga gapos ng pamilya ng asawa. Nakatayo sa harap ng isang maliit na salamin sa pader. Inayos ko ang aking simple, ngunit malinis na damit at huminga ng malalim para makakuha ng lakas para sa unang araw ng trabaho sa pinakamalaking supermarket sa bayan. Salamat sa mapagkakatiwalaang rekomendasyon ni Miko, sa isang malinis na resume at sa tiwala sa aking sarili, pumasa ako sa interview at opisyal na natanggap para sa posisyon ng Sales Floor Specialist at Inventory Manager sa supermarket. Para sa akin, ito ay hindi lamang isang paraan ng pamumuhay pagkatapos ng paghihiwalay, kundi isang mahalagang tuntungan din na tutulong sa akin na patunayan ang aking halaga. Upang patunayan na ang isang babae, gaano man kasakit ang pagkasira ng kanyang kasal, kung mayroon siyang kagustuhan at kahandaang magtrabaho ng marangal, ay maaaring maging Panginoon ng kanyang sariling buhay, hindi umaasa kahit kanino, at hindi yumuyuko sa kahit sino. Nang makarating ako sa supermarket ng maaga, ang maingay at propesyonal na atmosfera ng modernong lugar ng trabaho ay ganap na kabaligtaran ng nakakasakal at makalumang atmosfera ng baryo na kapapaiwan ko lang. Ang manager ng warehouse at product replenishment, isang nasa gitnang gulang na babae na matalas pero napakabait, ay mabilis na ipinaliwanag sa akin ang lahat, mula sa pag-iimbentaryo ng mga natanggap na produkto hanggang sa tama at magandang pag-aayos nito sa mga estante shelves. Sa simula, ang pangangailangan na kabisaduhin ang daan-daang barcodes at panatilihin ang detalyadong talaan ay nakakalito sa akin, ngunit salamat sa tiyaga, atensyon at malinaw na pag-iisip na hinasa simula pa sa pagkabata, mabilis akong nakasabay sa trabaho. Sa loob lamang ng ilang maiikling oras, ang bawat kahon ay nabuksan, ang bawat produkto ay maingat na inayos sa mga istante ng aking maliliksing kamay. Nagdala ito sa akin ng pakiramdam na konektado sa trabaho, kagaanan, at isang hindi kapanipaniwalang pakiramdam ng realidad. Gusto ko ang pakiramdam na ito kapag tumutulo ang pawis sa noo, ngunit ang isip ay kalmado. Hindi ko na kailangang mag-ingat laban sa masasamang tingin ng biyenan, makinig sa mga walang katuturang panunumbat, o mamuhay sa palaging takot na baka saktan ako anumang oras. Nilamon ako ng trabaho, pinupuno ang mga puwang, at mapapait na alaala ng isang malusog na gawain. Malinaw kong naramdaman ang pagtibok ng buhay sa aking dibdib. Pagsapit ng tanghali, nang mapuno ang supermarket ng mga mamimili, kami ng aking mga katrabaho ay naka-duty sa mga pasilyo, tinutulungan ang mga tao sa pagpili ng mga produkto at pinapanatili ang kaayusan. Mabilis na gumaan ang loob sa akin ng mga tao rito dahil sa aking kalmadong karakter, kasipagan, at magalang na pakikitungo.
Walang nakakaalam dito sa aking magulong nakaraan. Nakikita lang nila ang isang batang babae na nagtatrabaho ng marangal at masipag. Palaging may mabait na ngiti sa kanyang mga labi. Tuwing break sa tanghalian, nagtitipon kami sa pantry ng mga empleyado, pinagsasaluhan ang mga simpleng baon tulad ng adobo, itlog, at kanin. Habang kumakain, masaya kaming nag-uusap tungkol sa mga ordinaryong bagay sa araw-araw, mula sa presyo ng gulay sa palengke, hanggang sa pag-aaral ng mga anak at pag-aalaga sa pamilya. Nakaupo kasama ang mga masisipag na babaeng ito. Nakaramdam ako ng nakakagulat na init sa aking kaluluwa. Ang pakiramdam ng pag-iisa at pagkaawa sa sarili, na karaniwan sa isang taong katatapos lang dumaan sa isang broken marriage, ay naglaho. Ang mga babaeng ito ay kumakatawan sa ibang mundo. Isang mundo kung saan nirerespeto ng mga tao ang trabaho ng isa't isa at tinatrato ang bawat isa ng may katapatan. Hindi nila ginagamit ang mga patriarkal na tradisyon o kapangyarihan para apihin at tapakan ang dignidad ng iba, tulad ng ginawa ng pamilya ng asawa ko sa baryo. Sa gabi, nang matapos ang aking shift, inayos ko ang aking mga gamit, nagpaalam sa lahat, at dahan-dahang nagbisikleta papunta sa aking maliit na apartment. Dumadaan sa mga kalsadang naiilawan ng mga poste ng ilaw, ang agos ng mga sasakyan, ang mga tawa at boses mula sa mga ihawan sa gilid ng kalsada ay humahalo sa sariwang hangin ng gabi, nagdadala ng isang hindi kapanipaniwalang pakiramdam ng kapayapaan na inakala kong tuluyan nang nawala sa nakakasakal na bahay na iyon. Huminto sa isang maliit na palengke sa tabi ng kalsada, bumili ako ng sariwang gulay at karneng baboy para lutuin sa hapunan. Sa isip ko ay kinukwenta ko ang aking unang sahod na malapit ko nang matanggap. Pinaghirapan mula sa sarili kong pawis. Sa aking kaluluwa ay tumataas ang walang hanggang pagmamalaki at kumpiyansa. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko ang mainit at dilaw na ilaw mula sa pinto, nagbibigay liwanag sa aking maliit ngunit maayos na tirahan. Ako mismo ang naghanda ng simple ngunit masarap na hapunan, at pagkatapos ay tahimik na umupo upang basahin muli ang mga legal na materyales na ibinigay sa akin ni Miko noong mga nakaraang araw. Naunawaan ko na sa aking buhay ay tunay na nagbukas ang isang bagong pahina. Ang mga nakaraang pagsubok at bagyo ay mga aral lamang na nagpanday sa aking karakter at handa akong harapin ang anumang paghihirap na may matibay na puso, malinaw na isipan, at ang marangal na trabaho ng isang babaeng gamit ang sariling mga kamay, ay nabawi ang karapatan sa isang mapayapa at masayang buhay. Sa pagdating ng umaga, habang ang liwanag ay tumatagos sa malalaking salamin ng pinakamalaking supermarket sa bayan, ang nakasanayang kaabalahan ay nagsimula na. Daan-daang mamimili ang tumawid sa pinto. Nananatili akong nakatutok, nag-aayos ng mga paninda sa mga istante, nalulunod sa nakapagpapabuhay na kapayapaan at lumalagong pagpapahalaga para sa makabago, dinamiko at marangal na trabahong ito. Ang bawat item na inilagay sa tamang lugar ay tila isang nota sa symphony ng paglaya na ako mismo ang kumokompositor matapos harapin ang mga panahon ng matinding kaguluhan. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang binasag ng isang matinis at eskandalosong sigaw na nagmumula sa pangunahing pasukan, na umagaw sa pansin ng lahat ng empleyado at mamimili. Sa pinto ay lumitaw ang payat at pamilyar na figura. May suot na lumang kumupas na duster, ang kanyang matatalas na mata ay sinusuri ang paligid. Si Amalia, ang aking dating biyenan, na nagdala roon ng kanyang palengkerang ugali mula sa baryo. Binabalewala ang kagandahang asal at ang mapanuring tingin ng mga naroroon. Pumasok siya sa supermarket at nagsimulang isigaw ang aking pangalan sa isang matinis na boses, sinisira ang propesyonal na atmosfera ng tindahan. Nang makita ang biglaan at malisyosong paglitaw ni Amalia, ang mga katrabaho ko ay nalito at nagmamadaling lumapit sa akin para alamin kung ano ang nangyayari sa pagitan ko at ng matanda at eskandalosang babaeng iyon. Sa isang senyas, pinakiusapan ko ang lahat na kumalma. Huminga ako ng malalim at nakataas ang noo, lumabas ako sa gitna ng aisles para harapin ang babaeng nakapamaywang na nagmumura sa gitna ng supermarket. Nang makita ako, lalong naging matapang si Amalia. Tinuro ang kanyang daliri sa mukha ko. Sumitsit siya sa isang nakakalasong boses. Ang walang utang na loob na nilalang na ito ay tumakas mula sa bahay, kasama ang kalaguyo niya, at ngayon nagkukunwaring disenteng manggagawa, niloloko ang mga tao. Nag-imbento siya ng kung ano-anong kasinungalingan, sumisigaw. Malupit niyang sinira ang aming pamilya
at binugbog ang asawa niya hanggang sa halos mamatay, at pagkatapos ay tumakas pabayan para magpakasaya at hiyain ang marangal na pangalan ng aming angkan. Ang kanyang mga magagaspang na sumpa ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng seksyon, nagiging sanhi para tumigil ang maraming mamimili at magsimulang magbulungan tungkol sa drama ng pamilyang ito. Nakatayo sa harap ng kawan ng mga usisero at sa lantarang paninira ng dating biyenan, hindi ako nakaramdam ng takot o hiya at hindi ako lumuha ng mapait na luha tulad ng mga mahihinang babae. Nauunawaan ko ng lubos na kung magpapakita ako ng kahinaan o makikipagtalo sa kanya sa lebel ng kanyang pagkapalikera, bibigyan lang siya nito ng kasiyahan. Tahimik kong inilabas ang aking cellphone, binuksan ang kamera, at sa isang kumpidong hakbang, lumapit ako kay Amalia. Tumunog ang boses ko ng malinaw, kalmado, ngunit napaka-autoritaryo sa loob ng supermarket. Idineklara ko na anumang akto ng paninira ng puri, oral, defamation, pagpapakalat ng maling impormasyon, at panggugulo sa kaayusan sa lugar ng trabaho ay isang mabigat na paglabag. Binalaan ko si Amalia nang malakas na lahat ng kanyang insulto at eskandalosong pag-uugali ay lantarang nire-record sa video, at kung hindi siya tatahimik at aalis sa lugar sa loob ng 1 minuto, ibibigay ko ang ebidensyang ito sa pulisya at sa management ng supermarket para sa pagsasampa ng kasong slander at unjust vexation. Pagkarinig sa salitang pulis at nang makita ang cellphone na nakatutok mismo sa kanyang mukha kasama ang flash, namutla agad si Amalia. Nanginginig ang kanyang manipis na labi at wala na siyang nasabing anumang sumpa. Ang mga mamimili sa paligid na napagtanto kung ano ang nangyayari at nakikita ang aking magalang ngunit matatag na pag-uugali ay nagsimulang punahin ang ligaw at walang pinag-aralang pag-uugali ng matandang babae. Pinapayuhan siyang umuwi na at huwag ilantad ang sarili sa kahihiyan. Nang mapagtanto na ang mga tao ay hindi lang hindi sumusuporta sa kanya, kundi kinokondena pa siya, iniyuko ni Amalia ang kanyang ulo sa kahihiyan at, puno ng pait at kahihiyan, nagkakaladkad siyang lumabas patungo sa exit. Nakatingin sa likod ng papalayo na babaeng minsang gumamit ng maskara ng moralidad para apihin ako. Nakaramdam ako ng matinding pagmamalaki at hindi ka panipaniwalang ginhawa. Napatunayan ko na ang kaalaman, pagiging kalmado, at paggalang sa batas ang pinakamatatalim na sandata para protektahan ang dignidad ng isang malayang babae. Lumapit sa akin ang manager ng supermarket at tinapik ako sa balikat, pinupuri ang aking kakayahang hawakan ng mga hidwaan. Pagkatapos, ang lahat ay mabilis na bumalik sa kanilang normal na trabaho, iniiwan ang munting bagyong ito ng isang walang kwentang nakaraan. Ang mga bagyo ng buhay ay humagupit sa maliit na baryo, ayon sa malupit na batas ng karma kung saan ang mga nasanay na abusuhin ang kapangyarihan at gumawa ng masama ay sa huli aanihin ang mga bunga ng kanilang mga gawa. Simula noong araw na umalis, nang may kahihiyan si Amalia sa supermarket sa bayan matapos ang nabigong iskandalo, ang atmosfera sa bahay ni Arturo ay naging madilim, mabigat, at nagsimulang gumuho ng mabilis. Ang peking maskara ng pagiging respetado at ang ilusyon ng karangalan na binuo nila sa loob ng maraming taon sa ibabaw ng kanilang kayabangan at paghamak sa iba, ngayon ay tuluyang nasira sa ilalim ng mapanghusgang mga tingin ng mga kapitbahay. Ang mga tao ay tumigil sa pagtingin sa kanila ng may takot o respeto, pinapalitan ito ng pagkamuhi para sa isang malupit na pamilya na sanay na gumamit ng mabababang paraan para apihin ang mahihina. Simula nang mabunyag at mapigil ang legal na pandaraya ni Arturo, ang kanyang kalusugan ay biglang bumagsak. Ang tungkod na kanyang sinasandalan sa bawat paglabas ay naging hindi na mahihiwalay na kasama ng isang matandang lalaking umaani ng mga bunga ng kanyang kawalan ng lakas at kapaitan sa dapit hapon ng kanyang buhay. Ang mga kainuman at ang mga dati nagkakatipon sa kanyang bakuran para sumang-ayon sa kanya, ngayon ay naglaho ng walang bakas. Nang makita na ang pamilya ay wala ng impluwensya o pakinabang na makukuha, ang kalungkutan at kahirapan ay nagsimulang kainin ang bawat sulok ng kanilang bahay, na dati gawa sa bato at matibay. Ginagawa itong isang tunay na kulungan para sa mga matitigas ang ulong tao na namumuhay sa poot at pagiging makasarili, habang ang mga matatandang magulang ay nalulunod sa kahihiyan at pagkasira sa baryo. Ang kanilang kaisa-isang anak na si Tomas, na minsang ipinapalo ang dibdib, tinatawag ang sarili na haligi ng tahanan, at sanay na magbuhat ng kamay, ay mabilis ding nakaranas ng kaawa-awang katapusan
dahil sa kanyang sariling katamaran at kawalan ng disiplina. Pagkatapos ng aming paghihiwalay, hindi lamang hindi sinubukan ni Tomas na magpakatino at magtrabaho ng marangal para punan ang puwang sa kanyang buhay. Sa halip ay lalo pa siyang nalubog sa pag-inom at pagbubulakbol, kasama ang mga tambay sa lugar, sinusubukang lunurin ang galit at ang kanyang sugatang pride. Sanay sa proteksyon ng mga magulang, nang pumasok sa totoong mundo para magtrabaho sa isang talyer malapit sa bayan, ayaw ni Tomas na matuto o sumunod sa mga patakaran. Umakto siyang parang spoiled brat, sanay na nag-uutos sa lahat, nagtatrabaho lang kung kailan niya gusto, bastos sa amo, at madalas na pumapasok na amoy alak, kaya naiiwasan siya ng mga kasamahan. Naubos ang pasensya ng may-ari ng talyer matapos na si Tomas, nang makipagtalo sa isang customer, ay makasira ng mga mamahaling piyesa ng sasakyan na nagdulot ng seryosong pinsalang materyal. Nang gabi ring iyon, agad siyang sinisante at pinatawan ng malaking utang sa libu-libong piso ang halaga para sa mga nasirang gamit dahil sa kanyang kapabayaan. Hawak ang termination letter at ang papel na may malaking utang na hindi niya kayang bayaran. Nagpagala-gala si Tomas sa ilalim ng nakakapasong araw. Nararamdaman ang pag-atras ng lupa mula sa kanyang mga paa. Ang kanyang peking kayabangan at pag-aangas ay naging alikabok sa ilalim ng pangangailangan na kumita ng pera at ng mga lumalaking utang. Kinakaladkad ang kanyang pagod na katawan pauwi ng may maputlang mukha. Nautal niyang ikinuwento sa kanyang mga magulang ang pagkakasibak at ang malaking multa, nahuhulog sa ganap na kawalan ng pag-asa. Pagkarinig sa balita, histerikal na sumigaw si Amalia at bumagsak sa sopa. Hawak ang puso at umiiyak ng malakas dahil sa panghihinayang sa pera at sa mapait na tadhana ng kanilang angkan. Nanigas si Arturo. Nahulog ang sigarilyo mula sa kanyang mga kamay papunta sa sahig at ang kanyang kulubot na mukha ay nangiwi sa mapait na kawalan ng magagawa. Ang ipon na naitabi sa loob ng maraming taon ay hindi sasapat para bayaran ang utang na nagresulta sa kawalan ng pananagutan ng kanilang kaisa-isang anak. Napilitan silang masunog sa kahihiyan, mangutang sa mga kamag-anak at kapitbahay, ngunit wala nang may lakas ng loob na tumulong sa kanila. Ang pamilyang tanyag sa kanilang kalupitan ay nasa bingit na ngayon ng pagkabangkarote. Tinitingnan ang pagkasira, paghihirap, at kawalan ng pag-asa na lumukob sa bahay na minsang puno ng pagmamalaki. Ako, na nasa malayo at nakakarinig ng mga kwento mula sa mga kakilala, ay nakaramdam lamang ng nakakagulat na kalmado. Sa akin ay walang mali siya o pagdiriwang. Ang pagbagsak ng pamilyang ito ay hindi resulta ng malupit na paghihiganti, kundi ang hindi maiiwasang presyong binabayaran ng bawat isa sa kanilang mga ginawa. Ang aanihin ay ang tapat na salamin ng kung ano ang itinanim, karma. Sa ibabaw lamang ng mga guho ng kasakiman at diktadurya makikita ng kaluluwa ng tao ang laki ng kanyang mga pagkakamali. Ang tadhana, kasama ang walang awang timbangan nito, ang naningil ng mga utang na naipon sa maraming taon ng kayabangan. Ang pagbagsak ng angkang ito ay hindi nagresulta mula sa sinadyang pagganti, kundi ito ang di maiiwasang kinalabasan ng mga pagpili ng bawat individual. Sa harapan lamang ng pagkasira ng kapalaluan, mauunawaan na ang katuwiran at ang marangal na trabaho ang tanging mga haligi na may kakayahang suportahan ang isang tao sa harap ng kahirapan. Sa pagdating ng gabi, sa mismong oras kung saan kinukulayan ng takip silim ang mga kalsada ng mapupulang kulay, humingi ako ng pahintulot na tapusin ang shift ng mas maaga. Ang layunin ay pumunta sa palengke para bumili ng mga pangunahing pangangailangan para sa aking tirahan. Ang makipot na kalsada na paliko-liko papunta sa night market ay nagpapakita ng maingay na sigla sa gitna ng tuloy-tuloy na agos ng mga naglalakad, ang tunog ng mga busina ng tricycle, at ang malalakas na tawag ng mga lokal na tindero. Mabagal na nagbibisikleta papunta sa kanto sa ilalim ng anino ng mga puno, ang aking tingin ay biglang napako sa isang pamilyar na figurang nakaupo, nakabakukang, sa gilid ng bangketa malapit sa isang saradong karinderya. Ito ay si Amalia, ang aking dating biyenan, na minsang mayabang na tinawag ang kanyang sarili na reyna ng tahanan at nagliliwanag sa kapangyarihan at pride. Ang imahe ng babaeng nasa harapan ko ngayon ay ganap na kabaligtaran ng nakaraan. Isang luma at gusot na duster, magulong ubaning buhok, namamagang mga pisngi dahil sa kakulangan ng tulog, at payat at nanginginig na mga kamay na mahigpit na nakahawak sa isang lumang bag. Nakatingin sa kaawa-awa, pagod, at desperadong eksenang ito, walang kahit isang patak ng kasiyahan o poot ang umusbong sa aking kaluluwa.
tanging isang malalim na pait sa kamalayan ng malupit na batas ng karma. Kapag hinayaan ng mga tao ang kanilang mga sarili, na madala masyado ng kanilang kasakiman at kapangyarihan para apihin ang iba, darating ang araw na ang bigat ng panahon at ng kanilang sariling mga pagkakamali ay tuluyang dudurog sa kanila. Tila ba nakilala rin ni Amalia ang pamilyar na bulto sa malapit? Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang malabo at pagod na mga mata ay tumitig sa akin na may halong hiya, pait, at hindi mailarawang kahihiyan. Dahil walang paraan upang maiwasan ang pagkikita, tumayo siya nang may kahirapan at kinaladkad ang kanyang pagod na katawan patungo sa aking direksyon. Nanginginig ang kanyang manipis na labi, handang may sabihin, ngunit napatid siya, na parang ang natitira sa kanyang peking pride ay sinusubukan pa ring panatilihin ang imahe. Hindi gustong mapahiya ng husto ang matandang babae. Ako mismo ang naglapit ng bisikleta. Binati siya ng magalang at kalmadong tinanong kung kumusta ang kanyang kalusugan. Pagkarinig sa aking kalmado ngunit magalang na pakikitungo, humagulgol si Amalia. Ang nahuli at mapapait na luha ay umagos sa mga kulubot na pisngi ng isang taong dati inuutusan ang lahat sa kanyang paligid. Hinawakan niya ako sa manggas at, sa isang paos at putol-putol na boses, nagsimulang ikuwento ang trahedya ng sitwasyon ng kanyang pamilya. Si Arturo daw ay naratay sa kama dahil sa sakit at kalungkutan. Siya ay napakahina. Ang bahay ay nalubog sa utang at walang labasan. At si Tomas, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay nahulog sa depresyon at nawala ng walang bakas pagkatapos ng pagkakasibak, iniiwan ang dalawang matanda sa kahirapan at gutom. Tiningnan niya ako ng mga matang puno ng luha at nauutal. Nagsimulang magmakaawa na maawa ako na bumalik at iligtas siya o gamitin ang aking mga koneksyon para tulungan ang pamilya niyang makabangon mula sa kalamidad na ito. Inako niya ang kasalanan. Sa lahat ng mga nakaraang pagkakamali, inamin na ang kanyang pagiging makitid at malupit ang nagdala sa pamilya sa ganitong sitwasyong walang labasan. Sa harap ng ganap na pagbagsak at mga kaawa-awang pagsusumamo ng taong nagpahirap sa akin noong mga buwan na iyon, napanatili ko ang ganap na kalmado at paninindigan. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak sa akin, huminga ng malalim, at mabagal na binigkas ang bawat salita ng malinaw. Sinasabi kung ano ang nasa aking kaluluwa. Sinabi ko sa kanya na ang lahat ng kwenta sa pagitan ko at ng kanyang pamilya ay matagal nang nakasara mula sa sertipiko ng annulment at sa patas na desisyon ng korte. Hindi na maaaring magkaroon pa ng anumang pag-uusap tungkol sa pagbabalik sa nakaraan o pag-ako sa pasanin ng iba. Ipinapaliwanag ko sa kanya na ang buhay ng bawat tao ay nakadepende sa kanyang sariling mga kamay at isip. Kung ano ang itinanim, ay siyang aanihin. Ang pagbagsak ng pamilya ay hindi nangyari dahil sa kasalanan ko, kundi naging hindi maiiwasang kapalit ito ng kanilang nakasanayang pang-aabuso sa kapangyarihan at ang kanilang matinding kalupitan. Gayunpaman, bagamat hindi ko maaaring balikan ang papel na manugang o bayaran ang mga utang para sa kanila, napanatili ko ang habag bilang tao at hindi gumamit ng mga nakakalasong salita para hiyain o saktan pa ang isang taong nakadapa na. Pinayuhan ko si Amalia na panatilihin ang katatagan ng kanyang espiritu para alagaan ang kanyang may sakit na asawa sa baryo. At nanawagan din ako na dapat matutong maging malaya si Tomas, kumita ng pera sa marangal na trabaho upang magsimula muli mula sa abo, sa halip na patuloy na mamuhay sa mga walang kwentang ilusyon o maghintay ng awa mula sa iba. Pagkarinig sa aking lohikal, matatag, ngunit sa parehong oras ay makataong pagsusuri, nanigas si Amalia. Ang kanyang manipis na labi ay mahigpit na nagsara, at siya ay tumango na may malalim na pait at matinding kahihiyan. Napagtanto niya na ang manugang na minsang hinamak, itinaboy, at tinangkang tapakan ng kanilang pamilya, ngayon ay lumaki, naging malakas, at nakatayo ng matatag tulad ng isang hindi matitinag na pader. Nagpaalam kay Amalia. Nagpatuloy ako sa pagbibisikleta sa kalye ng bayan na binabaha ng araw ng hapon. Ang kaluluwa ko ay hindi kapani-paniwalang magaan. Ang pagkikitang ito sa mga ganitong trahedyang sirkunstansya ay hindi nagdulot sa akin na magpakita ng kahinaan, kundi sa halip ay mas lalong nagpatibay sa aking malalim na pananampalataya sa halaga ng kabutihan, kalayaan, at paggalang sa batas. Pagbalik sa aking maliit na kwarto, ako mismo ang naghanda ng simpleng hapunan at tahimik na umupo upang basahin ang aking paboritong libro,
Malinaw na nararamdaman ang pagtibok ng mapayapang buhay, na ako mismo ang nagtayo sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Alam kong marami pang bago ang naghihintay sa unahan, at handa akong tanggapin ang lahat ng may bukas na puso, malinaw na isipan, at walang bahid na dignidad, nang hindi nahihiya sa kahit sino sa buong mundo. Kinaumagahan, nang bahaing ng matatamis na gininto ang sinag ng araw ang makikitid na kalye ng bayan, mabagal akong nagbibisikleta papunta sa supermarket para magsimula ng bagong araw ng trabaho na may kaluluwang napakagaan at tahimik. Ang pagkikita namin kahapon ni Amalia sa kanto ay hindi nagdulot sa akin ng kahit katiting na galit o tuwa. Sa halip, ito ay tila isang tuldok na tuluyang nagsara sa mabigat na yugto ng aking buhay, iniiwan sa likuran ang lahat ng pait at pagkakamali ng nakaraan. Habang inaayos namin ng aking mga katrabaho ang mga produkto sa istante, tumunog ang aking cellphone sa bulsa ng aking uniforme. Kinuha ko ito at nakita na si Miko ang tumatawag. Ang kanyang boses ay naging mainit at nag-aalala gaya ng dati. Tinanong niya kung kumusta ang trabaho ko at nag-aya na magkita sa oras ng tanghalian sa aming paboritong karinderya para pag-usapan ng isang mahalagang bagay na may kaugnayan sa pamilya ng aking dating asawa. Sa aking pagpayag na makipagkita kay Miko, nakaramdam ako ng kaunting kuryosidad, ngunit kasabay nito ay isang malaking kumpiyansa dahil alam ko na anuman ang gustong ibahagi ni Miko ay nagmumula sa malalim na pangunawa at katapatan ng isang tunay na kaibigan. Sa takdang oras, nakarating ako sa maliit na kainan sa ilalim ng mga puno, kung saan ang sariwang hangin ay nagpapawi sa pagod ng shift sa umaga. Hinihintay na ako ni Miko sa isang mesa sa pinakadulong bahagi. Sa mesa ay may 2 baso ng malamig na iced tea at kape. Pagkakita sa akin, tumayo siya, ngumiti ng mainit, hinila ang silya, at nang walang pag-aaksaya ng oras, ay dumiretso agad sa punto. Ikinuwento ni Miko na nang umagang iyon, isang malayong kamag-anak ng pamilya ni Arturo ang tumawag sa kanya. Ang taong ito ay medyo kilala si Miko at alam na siya ang tumulong sa akin sa issue sa lupa na may pag-aalangan at pagsusumamo sa kanyang boses. Ibinahagi ng lalaking ito na ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya ni Arturo ay nakarating na sa matinding punto ng kawalan ng pag-asa. Si Arturo ay nakaratay sa sakit at kalungkutan. Ang bahay ay nalubog sa mga utang, walang anumang labasan, at ang aking dating asawa, si Tomas, pagkatapos ng pagkasibak dahil sa kawalan ng disiplina, ay nagpapakalasing araw-araw, nagpapagala-gala sa mga kalye, at hindi makahanap ng matinong trabaho para magsimulang muli sa buhay. Ang kamag-anak na ito, alam na si Miko ay isang respetadong tao at may mga koneksyon sa industriya, ay nakiusap sa kanya na alamin kung makakatulong ba siyang hanapan si Tomas ng simpleng trabaho bilang trabahador sa isang pabrika sa malayo, gaya sa Laguna o Cavite, upang magkaroon siya ng pagkakataong magpakatino, bayaran ng mga utang, at maibsan ang paghihirap ng kanyang tumatandang ina. Pagkarinig sa kwento ni Miko, nanahimik ako ng matagal. Ang aking paningin ay nakapako sa maingay na kalye, at sa aking isipan ay dumaan ang mga hindi gaanong magagandang alaala ng mga araw na puno ng kapaitan at luha dahil sa pambubugbog at kayabangan ng aking dating asawa. May panahong ang malalim na sakit ay nagtutulak sa akin na naisin na sila na mismo ang lumutas sa mga malagim na bunga ng kanilang kasakiman at karahasan. Ang itinanim ay aanihin ang walang hanggang batas ng buhay. Ngunit nang humupa ang agos ng aking mga iniisip, naalala ko ang mga turo ng aking ama tungkol sa pagiging makatao, pagpapatawad, at kabutihan na dapat laging itago ng isang tunay na mandirigma sa kanyang puso. At sa akin ay dumating ang isang nakakagulat na kapayapaan. Palaging sinasabi ni tatay na, sa arnis, saktan mo lang ang umaatake, ngunit hindi mo hinahampas ang taong nakadapa na. Ang puot ay lalo lamang nagpapabigat at nagpapalason sa kaluluwa na hindi nagdadala ng tunay na kapayapaan. Bukod pa rito, ang sitwasyong narating ng pamilyang ito ay, sa huli, sapat na ring mabigat na parusa sa kanilang mga pagkakamali. Kung magagamit ko ang aking munting lakas o ang mga koneksyon ni Miko para tulungan ang aking dating asawa na makahanap ng marangal na landas para sa katubusan, ito ay hindi lamang isang pagkilala ng pasasalamat sa buhay, kundi isang paraan din upang tuluyang palayain ang aking sarili mula sa lahat ng nakaraang sakit. Iniangat ko ang aking mga mata kay Miko, sinalubong ang kanyang nauunawaang tingin, at dahan-dahan, nang may kalinawan,
ay binigkas kung ano ang nasa aking kaluluwa. Sinabi ko kay Miko na matagal ko nang isinara ang lahat ng kwenta at ayaw ko nang magtago ng sama ng loob o puot sa puso ko para sa pamilyang ito. Kung talagang nagsisisi sila at nais nilang humanap ng marangal na landas at kumita sa sarili nilang pawis, lubos kong susuportahan ang ideya na tulungan sila. Nakiusap ako kay Miko na gamitin ang kanyang mga koneksyon para ihanap si Tomas ng posisyon bilang machine operator o factory worker sa isang malayong pabrika kung saan makakapagtrabaho siya ng maayos para unti-unting mabayaran ang mga utang, matutong magkaroon ng disiplina, at higit sa lahat, hindi na magpalakad-lakad sa aming baryo para manggulo sa akin at sa aking ina. Pagkarinig sa aking mga salitang desidido, maawain, at mapagbigay, tumango si Miko bilang pagsang-ayon. Sa kanyang mga mata ay nagliliwanag ang malalim na paghanga sa tatag at pagiging maginoo ng kanyang lumang kaibigan. Nangako si Miko na aayusin ang bagay na ito sa pinakadiskreto at maaasahang paraan. Hahanapan si Tomas ng tunay na trabaho sa isang malayong pabrika at bubuo ng plano para sa unti-unting pagbabayad ng utang upang magkaroon ng pagkakataong bumangon mula sa abo ang pamilya. Nagtapos ang hapong iyon nang may pakiramdam ng walang hanggang ginhawa sa aking kaluluwa. Alam ko na ang pagpapatawad at kabutihan ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na anyo ng pagpipigil sa sarili. Ito ang pinakamalinaw na patunay na ganap kong natalo ang aking masakit na nakaraan at handa na akong maglakad ng kumpido sa maliwanag na landas ng kinabukasan. Ilang araw pagkatapos ng hindi inaasahang pagkikita sa karinderya, ang lahat ay mabilis na naayos at maaasahan, gaya ng ipinangako ni Miko. Salamat sa kanyang malawak na koneksyon at matagal ng autoridad, matagumpay na nakipagkasundo si Miko sa manager ng isang malaking pabrika ng makinarya sa malayong rehiyon, sa Laguna, na matatagpuan ilang oras ang layo mula sa aming probinsya. Hindi lamang kailangan doon ang mga manggagawang handang magtrabaho ng mabuti, kundi mayroon ding barracks para sa mga empleyado na mainam para sa mga gustong magsimula ng buhay mula sa umpisa, malayo sa mga tukso at masasamang bisyo. Nang dalhin ni Miko ang impormasyon tungkol sa trabaho, ang base pay, at ang plano ng unti-unting pagbabayad ng utang sa baryo para ipaalam sa pamilya, ang unang reaksyon nila ay hindi pag-aalinlangan o nasugatang pride tulad ng dati, kundi gulat at malalim na pamamanhid. Si Arturo, na nakahiga sa kama sa sulok ng bahay, nang marinig ang kwento ng kamag-anak na nagparating sa mensahe ni Miko, ay humagulgol. Sa kanyang malabong mga mata ng katandaan ay lumitaw ang nahuling mga luha, ang kanyang patriarkal na ego at ang kanyang kayabangan na sa loob ng maraming taon ay hinamak ang mga tao, ay tuluyang nasira sa harap ng hindi kapanipaniwalang kabutihang loob ng kanyang dating manugang na minsang tinangka nilang tapakan at palayasin. Umupo si Amalia sa tabi ng kanyang asawa. Tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay, umiiyak ng tahimik, sa ganap na kahihiyan. Naalala niya ang lahat ng mga nakakalasong salita, ang lahat ng kanyang mga iskandalo at pagtatangkang sirain ang aking pangalan. At ngayon, mismong ang aking malaking pabor ang naging kaisa-isang salbabida na humila sa kanyang pamilya mula sa madilim na putik ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Samantalang si Tomas, ang malupit na dating asawa, na sanay na mambugbog ng asawa, nang makatanggap ng balita tungkol sa bagong trabaho at plano sa pagbabayad ng utang na inayos sa tulong ng kanyang dating asawa, ay gumugol ng buong gabi na nakayuko ang ulo. Hindi makapagbitiw ng anumang salita para ipagtanggol ang sarili. Ang parusa ng buhay, ang mapait na pagbagsak, at ang mabilis na mga suntok na iyon ng gabing iyon ay nagbigay sa kanya ng malupit na aral tungkol sa paggalang at halaga ng marangal na trabaho. Napagtanto niya na ang babaeng kanyang hinahamak ay hindi lamang nagtataglay ng matapang na karakter at kakayahan sa pakikipaglaban, arnis, kundi pati na rin ng napakalaki at mapagpatawad na puso na 1,000 beses na mas malaki kaysa sa makitid na pagiging makasarili ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nag-impake si Tomas para magtrabaho sa malayong pabrika. Si Arturo ay may kahirapang inangat ang kanyang payat na katawan mula sa kama at, sa pamamagitan ng putol-putol na boses, nakiusap sa kamag-anak na ipaabot sa akin ang kanyang pinakataos-pusong paghingi ng tawad. Mapait niyang inamin na ang kanyang pamilya ay gumawa ng malaking pagkakamali. Sinira niya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ang kanyang kaligayahan at ngayon ay nasa isang utang na loob na hindi mababayaran sa akin habang buhay.
Si Amalia, na nakatayo sa tabi sa pagitan ng mga luha, ay nagpadala ng mga panalangin para sa aking kaligayahan. Inaasahan niya na simula ngayon ay magkakaroon ako ng isang mapayapa at ganap na buhay at hinding-hindi ko na muling haharapin ang mga bagyo at sakit na idinulot nila sa akin. Nang marinig ko ang kwento ni Miko tungkol sa nahuling pagsisisi at taos-pusong paghingi ng tawad ng pamilya ng dating asawa, hindi ako nakaramdam ng anumang tuwa. Sa halip, ang aking kaluluwa ay napuno ng nakakagulat na kagaanan. Naunawaan ko na ang pagpapatawad ay hindi ang pagkalimot sa mga sugat ng nakaraan, kundi isang paraan upang palayain ang sarili mula sa gapos ng puot, upang bigyang daan ang kaluluwa na malayang lumipad sa bukas na landas ng kinabukasan. Nang mapagdaanan ang lahat ng pagtaas at pagbaba sa aking maikling buhay may asawa, tunay akong isinilang muli at naging isang malaya at matapang na babae, may kakayahang gamitin ang katuwiran at kabutihan upang resolbahin ang anumang pagkakagalit. Isinara ko ang pinakamadilim na kabanata sa libro ng aking buhay, upang masayang salubungin ang maningning na liwanag ng araw na naghihintay sa horizon. Lumipas ang pang-araw-araw na buhay ko sa maliit na bayan ay naging matatag, mapayapa at puno ng saya ng kalayaan. Ang aking maliit na inuupahang kwarto ay maingat na ngayong nakaayos at palaging umaalingaw-ngaw doon ang tawanan kapag bumibisita ang aking mga katrabaho tuwing weekend. Patuloy na nagbibigay sa akin ng matatag na kita ang trabaho sa malaking supermarket, isang sibilisadong kapaligiran ng trabaho, kung saan nirerespeto ng mga tao ang isa't isa at pinapahalagahan ang marangal na trabaho, sa halip na magtago sa likod ng mga maskara ng tradisyon at kapangyarihan. Salamat sa aking walang sawang pagsisikap, atensyon, at mataas na sense of responsibility, mabilis na ipinagkatiwala sa akin ng manager ang bagong posisyon na shift supervisor sa warehouse. Ito ay isang maliit na hakbang pasulong, ngunit isang napakahalagang pagkilala sa mga kakayahan at katangian ng isang babaeng nakaligtas sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Tuwing titingin ako sa mga nakaayos na istante ng produkto sa ilalim ng aking pangangasiwa, nakakaramdam ako ng hindi mailarawang pagmamalaki at tahimik na pinasasalamatan ang mga nakaraang bagyo dahil pinanday nila sa akin ang bakal na determinasyon, malamig na isip at nag-aalab na puso na nagpapahintulot sa aking isulat gamit ang sariling mga kamay ang isang bago at maliwanag na kabanata ng aking buhay. Tungkol sa pamilya ni Arturo sa baryo, pagkatapos makatanggap ng praktikal ngunit tahimik na tulong sa pamamagitan ni Miko, ang kanilang buhay ay unti-unting bumalik sa matatag na routine. Sa gitna ng mga mapapait na aral at nahuling pagkamulat, si Tomas, simula noong araw na magtrabaho sa pabrika, ay nagpakatino at hindi na muling nagpakalasing o umasal ng masama, dahil nauunawaan niya na ang kanyang mapapait na pagbagsak at utang ay napakalaking presyo para sa kawalan ng disiplina at kalupitan. Araw-araw, nagtatrabaho siya ng maayos para unti-unting mabayaran ang utang at natutong irespeto ang halaga ng marangal na trabaho. Bahagyang bumuti ang kalusugan ni Arturo, ngunit ngayon ang tungkod sa kanyang kamay ay nagsisilbing paalala ng kababaang loob. Hindi na siya naglakas loob na magyabang o maliitin ang mga tao mula sa itaas, at si Amalia ay naging mas tahimik at paminsan-minsan na lang. Sa pamamagitan ng mga kamag-anak, nagpapaabot ng taos-pusong pagsisisi at mga dalangin sa kalusugan para sa akin at sa aking ina. Ang lahat ng lumang pagkakagalit, lahat ng kapaitan noong mga maiikling araw ng kasal na iyon, ay kabilang na ngayon sa nakaraan na naging mahalagang aral tungkol sa karma at moralidad ng tao at nagbigay daan sa kapayapaan sa puso ng lahat ng nasangkot sa mga pangyayaring ito. Ang aking ina sa baryo ay malaya ng makapagpahinga at mag-enjoy sa kanyang katandaan sa lupang sinilangan. Hindi na niya kailangang mag-alala sa mga maruruming sabuatan. Madalas siyang bumibisita sa akin sa bayan. Umupo kami ng magkasama para sa simpleng tanghalian na pinainit ng pagmamahal ng ina, inaalala ang nakaraan na may matamis na ngiti. Ngayon, nang matapos ang aking shift sa supermarket paglubog ng araw, dahan-dahan akong lumabas sa pintuan, itinutulak ang bisikleta at tumingala sa langit na binaha ng maningning na kulay kahel na ilaw. Ang hangin ng amihan ay umiihip nang masarap sa aking mukha, dala ang magagaan na amoy ng kalikasan at ang tahimik na ritmo ng maingay na buhay ng bayan. Aksidenteng dumaan sa mismong kainan, kung saan ilang buwan na ang nakakaraan ay nakaupo ako kasama si Miko upang pag-usapan kung paano babaguhin ang aking buhay. Nakita ko ang pamilyar na bulto ng aking kaibigan. Hinihintay niya ako ng may mainit na ngiti.
Sabi ni Miko, may inaayos lang ako sa lugar na ito at naisip kong ilibre ka ng paborito mong kape. Ibinahagi rin niya ang magandang balita na ang trabaho ni Tomas ay naging matatag na at ang kanyang pamilya ay talagang nagsimula ng mamuhay ng marangal. Umupo kami sa lilim ng mga puno, umiinom ng nakakapreskong kape, at inaalala kung paano kami minsang nag-ensayo ng arnis kasama ang aking ama, gayon din ang mga pagsubok na buong dangal naming nalampasan. Sa tingin ni Miko sa akin, mababasa hindi lang ang malalim na pangunawa, kundi pati na rin ang taos-pusong paghanga sa aking katalinuhan, katatagan, at mabuting puso ng isang babaeng nagawang gamitin ang kabutihan upang talunin ang poot. Nagpaalam kay Miko. Matapos ang maikli ngunit masayang pag-uusap, nagpatuloy ako sa pagbibisikleta patungo sa aking maliit na kwarto. Ang kaluluwa ko ay hindi kapani-paniwalang magaan at malaya. Ang aking buhay, sa kabila ng palikulikong landas, at mga gabing puno ng luha dahil sa panggigipit at karahasan, sa wakas ay natagpuan ang kanlungan ng kapayapaan, salamat sa aking sariling mga kamay, sa malinaw na pag-iisip at walang bahid na dignidad na hindi ko kinakahiya sa kahit kanino sa mundo. Ang kaganapan, na pagtanto ko sa wakas, ay wala sa material na bagay o sa proteksyon ng iba, kundi nasa soberanya sa sariling tadhana. Tinawid ko ang pintuan ng aking bagong tahanan sa ilalim ng maaliwalas na liwanag ng takip silim, nang may kasiguruhan na ang dignidad ay isang lupa na ako mismo ang natutong magsaka. Itinuro sa akin ng paglalakbay na ito na ang pasensya ay may etikal na limitasyon at ang kabutihan ay hindi kailanman dapat ipagkamali sa pagpapaalipin. Sa pagsasara ng pinto, iniwan ko ang nakaraan sa lugar nito. Niyayakap ang hinaharap kung saan ang respeto ang kaisa-isang katanggap-tanggap na pundasyon. Naway magsilbing paalala ang kwentong ito. Ang lakas ng isang babae ay nagsisimula sa sandaling magdesisyon siyang hindi hahayaang may magpatay ng kanyang liwanag. Mga kaibigan, may isang bagay na madalas ipagkamali ng marami. Ang pagpapasensya ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ang pagpaparaya ay may saysay lamang kung ito ay ibinibigay sa taong kinikilala ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit kung ang pananahimik ay nagpapahintulot lamang na umabante ang kasamaan, kung gayon ang pagtayo para ipagtanggol ang sarili, ang tanging tamang pagpili. Walang sino man ang ipinanganak para maging biktima ng karahasan o mga paurong na kaugalian na nagkukunwaring tradisyon. Ang mas higit na kapuri-puri ay ang katotohanang matapos ang lahat ng mga trauma, ang pangunahing tauhan ay hindi pumili ng buhay na puno ng puot. Ginamit niya ang batas upang protektahan ang kanyang mga karapatan, ang kanyang enerhiya upang bumuo ng bagong buhay, at, sa huli, ang pagpapatawad upang isara ang nakaraan. Mismong ang pagpapatawad na ito ang naging dahilan upang ang mga dating nanakit sa kanya ay tumingin sa kanilang sarili at mapagtanto ang presyo ng kayabangan, ng patriarka, at ng pagiging makasarili. Ang buhay ay laging sumusunod sa isang napakapatas na batas ng sanhi at bunga. Ang nagtatanim ng karahasan ay aanihin ang mga bunga ng karahasan. Ang nagtatanim ng kabutihan ay makakatagpo rin ng mabubuting tao sa huli. Ang pangmatagalang kaligayahan ay hindi nagmumula sa isang matagumpay na paghihiganti, kundi sa pagiging sapat na matatag upang magpatuloy, sapat na matapang upang maging Panginoon ng iyong sariling buhay, at sapat na mapagbigay upang hindi manatiling nakakulong sa nakaraan. Kung ang kwento ngayon ay nagpapaisip sa inyo, isipin ninyo na kailangang turuan ang mga bata ng awa, ngunit turuan din silang protektahan ang kanilang sarili. Maging mabuti kayo, ngunit huwag hayaang ang kabutihan ninyo ay maging dahilan para tapakan kayo ng iba. At tandaan, ang kasal ay maaari lamang maging tunay na masaya kung ito ay nakabase sa pag-ibig, paggalang, at pagkakapantay-pantay, at hindi sa takot o sa bulag na pagsunod.